Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads. Kabanata 3241 Mahiwagang background. Bulalas ni Xiang Liuyi at itinapon ng 12-dosenang metro ang layo. Yeguhan, anong ginagawa mo? Natigilan si Bai Chenluo, bakit binaligtad ang target? Anong ginagawa ko? Ngumisi si Ye Fan, sapat na ako. Ano ka ba? Bakit mo inutusan si Lao Su na gumawa ng mga bagay? Ang isang mababang bulok na lalaki ay karapat-dapat sa akin na tumayo para sa kanya. Bai Chenluo, gusto mong tulungan ang asong iyon, gawin mo ito sa iyong sarili. Marami pa akong gagawin. Gusto kong hanapin si Xiang Liu. Sabi ni Ye Fan, diretsyong naglakad papunta kay Xiang Liu Xing. Ikaw ay nasa pamilya Liu, maganda ang takbo ng negosyo, ang lahat ng mga kalakal sa larangang ito ay sa iyo. Sinulyapan ni Ye Fan ang 12-dosenang malalaking kulungang bakal na kinalalagyan ng mga babaeng alipin ng iba't ibang lahi. Giggle, Lord God, tinatakot mo ang pamilya ng alipin. Agad na komandat si Xiang Liu Xing, at nagkusa na manatili kay Ye Fan. Panginoong Diyos, alin sa mga ito ang nakita mo? Direkta kong ibibigay sa iyo. Paano kung pupunta tayo sa ating Xiang Liu Mansion ngayong gabi? Maraming mga dilag sa aming pamilyang Xiang Liu na hindi umalis sa cabinet, naglibot-libot si Xiang Lexing sa Fengyo Field matagal na ang nakalipas, at nakikita ko sa isang sulyap na si Ye Fan ay talagang isang veterano, at ang kanyang mga mata ay nakakalason. Pagkasabi niyan, tinapik ni Ye Fan si Xiang Liu Xing ng malakas. Aray! Bulalas ni Xiang Liu Xing, kagat-kagat ang mapupulang labi, komandat na parang seda. Basta alamin mo na ikaw ay isang veterano, alamin na ang mga kabataan ay hindi nangangahulugang mahusay, at ang karanasan ay mahalaga. Si Bai Chenluo ay nanginginig sa galit. Ye Guhan. Anong ibig mong sabihin? Nilingon ni Ye Fan ang kanyang ulo at nginisyon, gusto ko lang ng masunarang babae, hindi ka bagay sa akin kung nag-uumapo ka sa kabaitan. Ang magandang mukha ni Bai Chenluo ay mapatla, at siya ay bumagsak sa lupa. Humajijek si Xiang Liu Xing, mga babae, ang pinakabawal ay ang pagmatuwid sa sarili, gaano kalakas si Lord Ye, paano magkakaroon ng kakulangan ng mga babae sa paligid niya. Reception ng banquet. Isang Diyos na kayang sirain ang pamilya ni Juying habang nakikipag-usap at tumatawa, natural na kinailangan ni Xiang Liu ang pabor. Si Xiang Liu Xing ay namumulaklak sa kagalakan, ito ay isang hindi inaasahang ani, at siya ay maituturing na isang malaking kontribusyon sa pamilya. Kailangan niyang pasalamatan ng mabuti si Bai Chenluo sa pagbigay ng isang dakilang Diyos. Sa palengke, maraming tao ang nanood ng malamig ang mga mata, at marami ang natawa sa katangahan ni Bai Chenluo. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko, nawala ang aking lalaki sa isang piraso ng tae. Haha, ang God Venerable ay malamang na hindi na makayanan. Si Bai Chenluo ay nalilito at hindi alam kung bakit naging ganito ang mga pangyayari. Maayos naman siya noon, pakiramdam niya ay may maaasahan siya sa buong buhay niya. Ngunit, bigla na lang, walang natira. Pinigilan ni Bai Chenluo ang kanyang mga luha at sinabi sa sarili na kahit wala si Ye Guhan, kaya niyang magtiyaga. Kung tutusin, hindi siya umaasa sa iba sa loob ng maraming taon. Tama, hindi mo kasalanan, cold-blooded na lalaki. Ano ang silbi ng pagkakaroon ng lakas kung ikaw ay insensitive at hindi ka makakatulong? Matapos subukan ni Bai Chenluo ang kanyang makakaya na pasiglahin, tumalikod siya at naglakad papunta sa gilid ni Xiang Liu Yi. Yi, okay ka lang. Nakakunot ang noo ni Xiang Liu Yi habang nakatingin kay Ye Fan na nasa malayo. Okay lang ako, Miss Bai, ako ang nanakit sa iyo at nagpagalit kay Lord Shenzhen. Kung gusto mong magmakaawa sa kanya, huwag kang iiwan. Ayos lang si Yi, ngunit isang masamang buhay, ang iyong kaligayahan ang mahalaga. Tumayo si Xiang Liu Yi at nagmakaawa. Yi, si Ye Guhan ang may kasalanan, hindi tayo. Bakit tayo magmamakaawa sa kanya? Maghanap tayo ng paraan para mahanap ang mga labi ng iyong ina. Bahagyang ngumiti si Xiang Liu Yi at tumango, salamat Miss Bai. Sa kabilang banda, ang pamilyang Xiang Liu. Kung ikukumpara sa bahay ni Juying, mas malawak pa ang bahay, na may mahigit 1,000 katulong. Nang marinig na ang mga Diyos, na gumagawa ng maraming kaguluhan sa lungsod, ay naging panauhin, ang kasalukuyang pinuno ng pamilya Xiang Liu, kasama ang ilang mga ninuno at matatanda, ay dumating din upang samahan siya. Ang ulo ng pamilya, si Liu Yi, ay may buong balbas at matipunong figure. Yi, sa ngalan ng pamilya Xiang Liu, isang tasa ng paggalang sa mga Diyos. Si Ye Fan ay umiinom ng masarap na alak, at may dalawang maselang mukhang maid sa tabi niya. Haha, welcome ka, hindi nakakagulat na ang iyong pamilyang Xiang Liu ay napakayaman, at ang may-ari ng pamilya ay napakatapang. Sir Shenzhen, ang aking pamilyang Xiang Liu ay 10,000 taon nang nagtatrabaho sa Yuan's Ghost City, at isa ito sa mga unang angkan na kumita dito. Kung handang manatili ang Diyos Zun, hahayaan naming magsaya si Lord Shenzhen. Kung kailangan mo ng anuman, maaaring banggitin ito ni Lord Shenzhen. Sa Yuan's Ghost City, ang aming pamilyang Xiang Liu ay mayroon pa ring katayuan. Si Liu Fasheng, ang Panginoon ng matandang pamilya,
ay hinaplos ang kanyang balbas at sinabing namumula ang mukha. As a person, it's actually very simple. Kung sino man ang mag-treat sa akin, kung sino ang mabait. Kung sino man ang walang galang sa akin, sisirain ko ito sa lahat ng dako. Ngumisi si Ye Fan at tumingin sa paligid. Lahat ng tao sa pamilya Xiang Liu ay nakaramdam ng panginginig. Hehe, para sabihing hindi talaga marunong pumuri ang pamilya ni Juying, iginagalang ni Ye Dashen ang napakabuting tao, at kailangan niyang gumawa ng gulo. Tuyong tumawa si Xiang Liuyi. Nakangiting sabi ni Ye Fan, sa totoo lang, nanggaling ako sa Z Ghost City, at gusto ko lang bumili ng ilang Phoenix Yuanji pills o materyales. Hindi ko alam ang tungkol sa iyong pamilyang Xiang Liu, ngunit mayroon ka bang dalawang bagay na ito? Ang presyo ay madaling sabihin, at handa akong bilhin ang mga ito sa presyo sa merkado. Nagmamadaling itinaas ni Xiang Liuyi ang kanyang mga kamay, oo. Mayroon kaming dalawang pamilyang Xiang Liu, at magagamit din ang mga materyales. Ate, maghanda ka, mag-impake ka at ibigay sa mga Diyos. Agad namang tumanggo si Xiang Liuxing at abala sa pagpunta kay Zhang Luo. Ipadala. Ay, hindi nararapat. Tumanggi si Ye Fan. Angkup. Isang karangalan para sa ating pamilyang Xiang Liu na maging kaibigan ng Diyos na kagalang-galang. Sabi ni Xiang Liuyi. Well, I'm welcome. Nang walang anumang pagsisikap, pagkatapos kumain at uminom, kumatok ulit ako. Tuwang-tuwa si Ye Fan. Matapos uminom ng dalawang Phoenix Primordial Pills, muling bumantong hininga si Ye Fan. Shenzun, anong problema? Sinabi ni Ye Fan, nakaranas ako ng problema ngayon, at gusto kong tanungin ka tungkol sa pamilya ni Liu. Diyos ko, mangyaring sabihin na hanggat may mga tao sa Yuan's Ghost City, alam ng aming pamilyang Xiang Liu ang lahat. Sinabi ni Xiang Liu Fasheng. Sa entrance ng slave market, may Giyuantang pharmacy. Pagtingin ko sa shop na iyon, parang hindi masyadong kapansin-pansin, pero bakit ang ganda ng negosyo? Bakit may pakialam dito ang mga Diyos? Gusto mo bang gumawa ng alchemy? Naturally, mas interesado ako sa bawat batika, at iniisip ko kung ang batika na iyon ay may mas mahusay na mga materyales na panggamot. Sinabi ni Xiang Liu Fasheng, sa totoo lang, kahit na ang storefront ng Giyuantang ay hindi malaki, hindi ito madaling makuha. Sa pangkalahatan. Oh, ano ang alam ng matandang guro? Alam ni Ye Fan na ang lokal na ahas na ito ay may katalinuhan. Bumulong si Xiang Liu Fasheng, narinig ko na ang tindero na si Kung ay hindi ang tunay na amo. May isang mahiwagang organisasyon sa likod ni Gui Yuantang. Ang mahiwagang organisasyong iyon ay may natatanging channel para sa pagkolekta ng mga gamot. Ang mga materyales na panggamot na ibinibigay nila ay kadalasang may mataas na kalidad, at paminsan-minsan ay may mga bihirang materyales na panggamot. Ilagay natin sa ganitong paraan, ang Gui Yuantang ay talagang first class sa Yuan's Ghost City sa mga tuntunin ng kalidad at uri ng mga panggamot na materyales. Ngunit dahil sa mababang output at upang mapanatili ang isang mababang profile, ang tindahan ay hindi binuksan. Sa totoo lang, hindi lang ang Yuan's Ghost City, kundi ang nangungunang 10 Ghost City lahat ay may Giyuantang. Ang kita ng Giyuantang na ito ay ilang beses na mas mataas kaysa sa ordinaryong mga tindahan ng halamang gamot. Nagulat si Ye Fan, napakagaling. Walang nakakaalam tungkol sa channel ng gamot. Hindi ba ito matutuklasan? Kabanata 3242 Konsensya. Panginoong Diyos, wala akong alam. Sinabi ni Xiang Liuyi, sa totoo lang, maraming tao ang nagbuwis ng kanilang buhay para magtanong. Ngunit ang mga taong madalas na nagsisiyasat ay wala na at hindi na bumalik. Lihim na nahulaan ng lahat na ang Giyuantang ay talagang pribadong pag-aari ng 8 upstream na sekta, isang partikular na sekta, o isang makapangyarihang Diyos. Sa pamamagitan lamang ng pagpunta sa 8 pinto magagawa natin ito, upang ang lihim ng Gui Yuantang ay hindi malaman sa labas ng mundo. Ang pangunahing punto ay na bagaman kumikita si Gui Yuantang, hindi nito ginagawang hindi makaligtas ang ibang mga parmasya. Hindi ilalagay ng lahat ang kanilang sarili at ang kanilang pamilya para sa benepisyong ito. Sabi ni Xiang Liu Fasheng, sa totoo lang, hulaan namin na ang Gui Yuantang ay ang pang-ibabang negosyo lamang ng mahiwagang organisasyong iyon. Dahil karamihan sa mga gamot na ibinebenta ng Giyuantang ay ginagamit din ng mga sekta sa ibaba ng Agus. Kung mayroong anumang natatanging larangan ng gamot, dapat mayroong mas mahalagang mga materyales sa gamot. Marahil, maraming mas mahusay na panggamot na materyales ang ipinadala sa Shangbaman. Kung tutusin, mayroon ding iba't ibang malalaking pamilihan sa 8 tarangkahan. Sa mga pamilihang iyon, ibinebenta ang lahat ng mahalagang kalakal. Tumanggo si Ye Fan, pupunta siya sa Baman Market maya-maya. Ngunit dahil ang material ng Yuanjidan ay matatagpuan sa ibaba ng Agus sa kasalukuyan, kaya walang pagmamadali. Sir Shenzhen, Gui Yuantang, dapat ay lumayo ka rito, isang maliit na parmasya na may kakaibang background. Ngumiti si Ye Fan at sinabing, matanong ko lang, natural na hindi ako magsasapanganib. Masaya ako ngayon, ang pamilya ng Alipin ay pumili ng isang grupo ng mga batang babae para sa Panginoong Diyos.
Agad na tumawag si Xiang Liuxing ng isang dosenang dilag na may iba't ibang estilo at pumunta sa banquet hall. Tumayo sa isang hilera at batiin si Ye Fan Yingying. Nakita ko ang Panginoong Diyos. Napakurap si Ye Fan, sa totoo lang, medyo nangangati ang kanyang puso. Wala kasi ang babae ko sa tabi ko kaya ang dami kong pagbukas ng karne ay napakaliit. Sir Shenzhen, ang lahat ng ito ay inihanda para sa iyo, alin ang mas gusto mo? Baguhin. Ikan-away ni Ye Fan ang kanyang kamay. Natigilan si Xiang Liuxing. Bakit, batch lang ba? Kadalasan, kailangan mong maghanda ng mas maraming batch. Paano ko pipiliin ang batch na ito? Tanong ni Ye Fan. Ang mga sulok ng bibig ni Xiang Liuxing ay kumaibot, at lahat ng mga tao mula sa pamilya ni Xiang Liu ay nagmura din sa loob, matandang babero, mukhang marami kang nilalaro. Natural lang yan, babaguhin kita. Nagmamadaling pinagsama-sama ni Xiang Liuxing ang dalawang batch ng mga babae sa bahay. 3 batch sa isang hilera. Sir Shenzhen, alin ang gusto mo? Tanong ni Xiang Liuxing. Gusto ko lahat. Sabi ni Ye Fan. Mayroong ilang mga tunog ng mga baso ng alak na nahuhulog mula sa eksena, at ilang mga lalaki mula sa pamilya ni Xiang Liu ang natigilan at natulala. Matagal na nagpigil si Xiang Liuxing bago nakangiting sinabi, Sir Shenzhen, nasa mabuting kalusugan ka. Si Ye Fan ay same time na tumayo at kumaway. Sasama ako sa kwarto, naayos na ba ang kwarto mo para sa akin? Natural lang yan. Nagmamadaling sumunod si Xiang Liuxing, ihahatid kita doon. Habang nasa daan, sinabi ni Xiang Liuxing sa mahinang boses, Sir Shenzhen, ang pamilya ng alipin. Bagaman may asawa na ako, namatay ang lalaki 500 taon na ang nakararaan. Hoy, huwag kang mag-alala, hahanapin kitang mag-isa sa susunod. Hey, mukhang umaasam si Xiang Liuxing. Biglang nagsimulang kumalat ang Ghost City na parang baliw. Ang Diyos ng angka ng Shenlong ay pumatay ng 9 na sanggol isang araw, at nakahanap ng 30 o 40 babae na maglilingkod sa kanya sa bahay ni Xiang Liu kinabukasan. Tulad ng inaasahan sa isang 5-clawed golden dragon, ito ay talagang malakas. Mukhang ang pamilya Shenlong ay may maraming mga inapo na makatuwiran. Ang sabi ko lang, paano kayang ibigay ang buong kagubatan para sa isang binibini? May isang anekdota tungkol kay Ye Guhan. Ang malalakas ay may pribilehiyo. Bagamat maraming tao ang naiinis, alam din nila na ito ay normal. Sa bumaba ang mood ni Bai Chenluo sa ilalim ng lambak. Napakahaba na ng gabing ito, ngunit para kay Bai Chenluo, ang mga segundo ay parang mga taon. Akala ko babalik si Ye Guhan para hanapin siya kinabukasan. Gayunpaman, makalipas ang 2 araw, wala pa ring balita si Ye Guhan. Sa 3 araw, pumasok si Xiang Liuyi na may dalang plato. Miss Bai, mangyaring kumain. Nagluto ako ng sinigang na yuhua para sa iyo, na makakapagpalusog sa iyong chi at makapagpapalusog sa iyong mukha. Salamat, wala akong gana. Inom ka lang, matagal na akong nagluluto, pakiusap ni Xiang Liuyi. Bumangon lang si Bai Chenluo at uminom ng kalahating mangkok. Miss Bai, hindi mo ba talaga hahanapin si Lord Shenzhen? Baka galit lang siya at naghihintay na mahanap mo siya. Hindi. Masaya siya sa bahay ni Xiang Liu, paano niya pa ako maaalala? Bai Chenluo tears flicker, masyado akong tanga para ilagay ang lahat sa isang nobyo sa pangalan. Tingnan din kung anong uri ng tao siya sa lalong madaling panahon, ang mahabang sakit ay mas mahusay kaysa sa maikling sakit. Napabuntong hininga si Xiang Liuyi at hindi na nanghikayat pa. Miss Bai, nakipag-ugnayan ako sa isang matandang lingkod ng pamilya Xiang Liu, at handa siyang tulungan akong ilabas ang mga labi ng aking ina. Buti na lang, sabi ko dapat may paraan. Napangiti si Bai Chenluo na nag-aatubili. Nakipag-appointment kami na magkita sa isang bahay sa timog ng lungsod ngayong gabi, ngunit hiniling niya sa akin na bigyan ako ng ilang kristal na barya. Ako, medyo natatakot ako. Mahinang sabi ni Xiang Liuyi. Sinabi ni Bai Chenluo, sasama ako sa iyo, ayos lang. Ang galing. Salamat, Miss Bai. Tuwang-tuwang hinawakan ni Xiang Liuyi ang kamay ni Bai Chenluo. Sa gabi, dumating ang 2 babae sa timog ng lungsod, isang sira-sirang looban. Sa madilim na bakuran, mayroong isang sinaunang balon at mga patay na lumang puno. Yi, bakit ka pumili ng ganoong lugar para makipagkalakalan? Masyadong malayo. No way, hiniling nila. Malamig na sabi ni Xiang Liuyi, medyo naging hindi pamilyar ang kanyang tono. Sila. Mukhang naguguluhan si Bai Chenluo. Biglaan. Mula sa tuyong balon, isang anino ang tumalon. Mayroon ding 3 anino ambush stealth, sprang mula sa sulok. 4 na kadena ang lumipad sa kanilang mga kamay at bumaril patungo kay Bai Chenluo. Tambangan. Napagtanto ni Bai Chenluo na ang sitwasyon ay hindi tama, at sisimulan na sana niya ang kanyang paglilinang, ngunit biglang naramdaman na ang kanyang dugo ay nagre-retrograde. Paft. Si Bai Chenluo ay nagluwa ng isang subaw ng dugo, at bago siya nagkaroon ng oras para umiwas, siya ay ginapos ng mga tanikala. Paano?
Ang magagandang mata ni Bai Chenluo ay puno ng pagkabigla, talagang nalasan siya. Hoy, huwag kang magpumiglas, Miss Bai, tinamaan ka na ni Huan Yuandan, at sa loob ng isang araw, sa iyong cultivation, hindi mo ito malulutas. Ang matinis na boses ay nanggaling sa nangungunang lalaking nakamaskara sa itim. Nakahatid na, nasaan ang pera? Lumapit si Xiang Liuyi at iniunat ang kanyang kamay. Hinawakan ng lalaking nakaitim ang katawan ni Xiang Liuyi. Namula ang mukha ni Xiang Liuyi, at huminga siya ng mahina, itago ang iyong mga kamay sa maalat na baboy, hawakan ang matandang babae, kaya mo ba ang pera? Hindi naman sa hindi ako nakikipaglaro sa iyo noon, ilang beses na ba akong hindi nagbigay ng sapat na pera? Kahapon binigay mo ba? Bitch, alam mo ang pera, ngunit sa iyo talaga ito. Magagawa mong DA ng mga ganoong bagay na mataas. Yee! Ikaw pala. Bakit mo ako ginaganito? Biglang napagtanto ni Bai Chenluo na may mali sa sinigang. Bakit? Lumingon si Xiang Liuyi at walang imak, may problema ka ba sa utak mo? Ano? Natigilan si Bai Chenluo. Siyempre para sa pera. Benepisyo, naiintindihan mo ba? Nanunuya si Xiang Liuyi. Ano ang silbi ng pag-iingat ko sa iyong tanga na babae? Sa una ay umaasa ako na pupunta ka at makiusap sa may apelyidong Ye na baguhin niya ang kanyang isip. Sa huli, mas magaling ka, at gusto mo pa ring suportahan ang iyong sarili. Joke. Sa Chaos Realm mo, pwede ba kitang sundan at inumin ang Northwest Wind? Hindi katakataka na ang may apelyidong Ye ay hindi gusto sa iyo, ako ay isang lalaki, at sa tingin ko ikaw ay magulo. Hindi makapaniwala si Bai Chenluo, Xiang Liuyi. Sinamantala mo talaga ang kabaitan ko sa iyo. Hindi ba sasakit ang konsensya mo? Konsensya? Haha, ang laman sa bibig ng halimaw, bakit mo iisipin ang iyong konsensya? Ikaw kung may konsensya ka, hindi ka kakainin ng mga tao. Hindi ko talaga maintindihan ang katotohanan, how dare you go to the source of the Z-Ghost Market? Miss, parang ang dali mong mabuhay noon. Mapatla ang mukha ni Bai Chenluo, at pakiramdam niya ay madilim ang mundo. Tigilan mo na ang pakikipag-usap sa kanya, boss, hindi pa ako nakakita ng ganito kagandang babae. Bilasan mo, mga kapatid, magsaya ka. Pinalayas ng pinuno ang kanyang mga nasasakupan. Isuot mo muna siya. Ang isa pang lalaking nakaitim ay naglabas ng isang black magic weapon pocket na ginamit upang hawakan ang mga tao. Maging malinis, ayaw kong matuklasan ng Diyos na iyon, malamig na sabi ni Xiang Liuyi. Huwag kang mag-alala, hindi tayo magbibiro tungkol sa ating buhay. Kinuha ng pinunong nakamaskara ang bag at ilalagay na sana si Bai Chenluo sa loob nito, ngunit biglang napagtanto na may mali. Sinota. Ang. Biglang lumingon ang lalaking nakamaskara, at nakitang mas marami ang tao sa pinto. Diyos, kagalang-galang. Namumula ang mukha ni Xiang Liuyi, at sa sobrang takot niya ay lumuhad siya sa lupa. Kabanata 3243 Hindi ka ganoong klase ng tao. Bakas sa mukha ni Bai ang kawalan ng paniwala na lubos na nahihiya. Sa malabong mata, may ningning na naman. Ye Guhan. Tiningnan ni Ye Fan si Bai Chenluo na walang magawa. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagpakita ang isang babae ng nakakaawang hitsura, na parang isang maliit na orange. Sa katunayan, ang kanyang kamalayan, maging ang buong Yuan's Ghost City, ay ganap na makokontrol. Sa makatuwid, alam na alam niya ang kinaroroonan ni Bai Chenluo. Hindi siya pinigilan ni Ye Fan ng maaga, gusto lang niyang makita ni Bai Chenluo kung gaano kalupit ang mundo. Hindi tanga si Bai Chenluo, ngunit napakasimple pa rin ng maraming bagay. Bagamat hindi siya tinatanggap sa Zhangfeng Jiansh, maraming bagay ang hindi niya kayang gawin. Gayunpaman, hindi ba ito ay isa pang uri ng proteksyon para sa kanya ni Bai Jingming? Umaasa si Bai Jingming na ang anak na babae na ito ay maaaring mamuhay ng isang ordinaryong buhay, kaya ang ilang mga madilim na bagay ay naiwasan para sa kanya. Naisip ni Bai Chenluo na ang pakikipaglaban para sa pabor sa tahanan at pagsupil sa mga kamag-anak ay maituturing na kadiliman. Ngunit sa katunayan, ang mundo sa labas ay mas madilim kaysa dito. Hindi maprotektahan ni Ye Fan si Bai Chenluo sa lahat ng oras. Kaya naman, umaasa si Ye Fan na malilinas ng babaeng ito ang kanyang isip. Anak man siya ni Chiyu o hindi, ayaw ni Ye Fan na ma-accident siya dahil sa kanyang kamangmangan. God Venerable. Pinilit nila akong lahat. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Umiyak si Xiang Liuyi na may hitsura ng kalungkutan at pagsisisi. Habang umiiyak, lumingon si Xiang Liuyi kay Bai Chenluo. Nang makita ito, alam ni Ye Fan na gagamitin muli ng babaeng ito si Bai Chenluo, at nagsimulang makakuha ng simpatiya. Nang walang alinlangan, isang dragon flame ang lumabas mula sa pagitan ng aking mga daliri. Bang! Si Xiang Liuyi ay sinindihan bago niya maipakita ang kanyang kakayahan sa green tea. Gitling! Isang sigaw, ang katawan at espiritu ay nawasak. Hindi maganda. Ang pinuno ng nakamaskara na lalaking nakaitim ay umakyat upang kunin si Bai Chenluo bilang bihag. Pero paghakbang pa lang niya ay lumipad na ang katawan niya ng patiwarik.
Sa sandaling gumalaw si Yefan, direktang hinampos niya ang lalaking nakaitim sa kanyang katawan hanggang sa mabali ang kanyang mga buto. Ang isa pang apat na apoy ng dragon ay sunod-sunod na lumipad, at ang apat na kuko ng dragon ay durog sa makalangit na takip ng ilang lalaking nakaitim. Sinunog ni Long Yan ang bakuran, at ilang gangster ang naging abo. Bago makapag-react si Bai Chenluo, napagtanto niyang tapos na ang labanan. Okay, let's go. Mahinang sabi ni Yefan. Titig na titig si Bai Chenluo sa lalaki, nagpipigil ng luha, ang kanyang mga mata ay namumula. Hindi mo ba ako iiwan? Hindi ko ginagawa ito, naniniwala ka ba na ang taong ito ay makasalanan? Napabuntong hininga si Yefan, sa susunod, huwag kang magtiwala sa iba. Sa iyong mga mata, ako ba ay isang hanggal na babae? Nalinlang ako ng isang Siyang Liu Yi, at hindi ko alam na nabenta na pala ako. Natawa si Bai Chenluo sa sarili. Sa totoo lang, hindi ibig sabihin ng pagiging mas matanda. Hindi mo pa nararanasan ang marami, wala ka pang karanasan. Walang masama sa pagiging mabait sa iba at pagtulong sa iba, kailangan mo lang matutong protektahan ang iyong sarili. Lahat ng tao ay gagawa ng katangahan, tandaan mo na lang ang leksyon sa susunod. Siyempre, hindi sa tuwing may darating na yeguhan para iligtas ka. Naunawaan din ni Yefan na hindi masisisi si Bai Chenluo sa ganitong uri ng bagay. Kung ang bawat babae ay kasing talino ni Su Qingzhou, imposible iyon. Ang bawat tao ay may iba't ibang personalidad at iba't ibang halaga, ito ang dapat na maging katulad ng tao. Kung si Bai Chenluo ay talagang magkakamali ng paulit-ulit, hindi ito pipilitin ni Yefan, at nililigawan niya si kamatayan, at walang makakapidyaw sa kanya. Puche. Biglang ngumiti si Bai Chenluo at ibinaba ang kanyang ulo para panasan ang kanyang mga luha. Tumatawa ka ba o umiiyak? Itinaas ni Bai Chenluo ang kanyang ulo at tumingin sa lalaki na may komplikadong mga mata. Gusto kong umiyak, pero sobrang saya ko. Bakit? Dahil wala pang nagsabi sa akin nito. Natigilan si Yefan, pagkatapos ay ngumiti ng mapait, bakit sa tingin ko kamukha ko ang iyong ama? Ngumuso si Bai Chenluo, huwag kang maging kampante. Wala lang akong karanasan, hindi na ako malilinlang sa susunod. Matapos mag-isip ng ilang sandali, bumulong si Bai Chenluo, salamat. Kinawayan ni Yefan ang kanyang kamay, sa susunod, huwag mo lang akong tawaging cold-blooded, tara na. Saan pupunta? Blackwater Source Auction, dumating na ngayon ang gusto ko. Mabilis na sumunod si Bai Chenluo. Naglakad ang dalawa sa kalsada, at tinuro sila ng maraming tao. Pagkatapos ng lahat, maraming tao ang nag-isip na si Yefan at Bai Chenluo ay naghiwalay na. Yeguhan, kumusta ka nitong mga nakaraang araw? Si Bai Chenluo ay nag-aalangan na magsabi ng anuman, at hamampas ng patagilid. Napakahusay, ang pamilyang Xiang Liu ay napakahusay sa paglilibang, kailangan ko lamang na maging responsable sa paggabay sa kanilang paglilinang, ito ay napaka-epektibo sa gastos. Emph. Tulad ng inaasahan sa libro, ang mga lalaki ay halos walang awa. Anong pinag-uusapan niyo? Naguguluhan si Yefan. Nabalitaan ko na pumili ka ng 12 ng mga babae upang samahan ka. Bulong ni Bai Chenluo. Oo. Napakawalan mo. Sinabi ni Yefangsan na mayroon akong higit sa 12 sa bahay, at ito ang lahat ng mga pangunahing operasyon. Pumili ako ng 12 ng mga ito para ipaalam sa mga tao sa labas na masyado na akong abala sa paglilibang at ayokong pansinin ka. Kung hindi mo gagawin ito, hindi maniniwala si Siyang Liu Yi. Makikipaghiwalay ako sa iyo. Kailangan mo ba talagang maghintay ng ilang taon para ipakita ng Siyang Liu Yi na iyon ang kanyang sarili? Nagulat si Bai Chenluo, kaya ginawa mo ito para makita ni Siyang Liu Yi. Hindi naman lahat, dapat mag-enjoy ako, hindi rin ako. You're welcome. Ngunit karamihan sa mga babaeng iyon ay tinamaan ng aking mata ng dragon. Akala nila may nangyari, pero hindi pala. Masyado akong abala para mag-practice, paano ko haharapin ang 12 ng mga ito? Mukhang kalmado si Yefan. Sa loob ng 3 araw, 12 ng mga dilag ang hindi nahawakan ni isa. Kung sasabihin mo kay Su Qingzhou ang ganitong uri ng bagay, kahit sinong babae sa pamilya ay malamang na hindi maniniwala dito. Si Yefan ay hindi isang Liu Xiaohui, anong uri ng okasyon ang hindi naranasan ni Yingying Yanyan. At saka, hindi inaasahan ni Yefan na magugustuhan siya ni Bai Chenluo, kaya sinabi niya ang totoo. Kung saan, bakit mo ito ipinaliwanag kay Bai Chenluo? Nagsinungaling ka. Wala ka talagang ginalaw ni isa sa kanila, di ba? Alam kong hindi ka ganoong klaseng tao. Si Bai Chenluo ay lubos na naniniwala na si Yefan ay tiyak na nag-set up ng isang laro para lamang sa kanya. Hindi nagkaimik si Yefan, gago ka ba? Hindi mo kailangang magsinungaling sa akin. Si Bai Chenluo ay nasa mabuting kalagayan at umakyat upang hawakan ang braso ni Yefan. Anong ginagawa mo? Tinalikuran ni Yefan ang babae, ayaw niyang maging masyadong intimate. Ay, hindi ko akalain na masyado kang mabilis. Hindi napigilan ni Bai Chenluo na hindi niya inaasahan na matanggihan siya, namula ang kanyang mukha, at nakaramdam siya ng hiya. Pinto ng auction house.
Sir Shenzhen. Congratulations sa iyong pagkakasundo kay Miss Bai. Nakangiting naghihintay si Xiang Liuxing. Ito pala si Miss Bai, napakaganda at maganda, yumuko din si Xiang Liuyi. Pagkatapos ng 2 o 3 araw na magkasundo, ang mga tao mula sa pamilya Liu ay may magandang relasyon kay Ye Fan. Nalaman nilang napakadaling manalo ng Diyos na kagalang-galang na ito, at hindi man lang siya nagpanggap. Magandang suhol. Natural na gusto ng pamilyang Xiang Liu na gawin ang kanilang makakaya bilang isang may-ari, kaya kahit na dumating sila sa auction house ngayon, pumunta sila upang samahan sila. Tumulong na manguna, at magplano ring kumuha ng ilang bagay para magpadala ng mga pabor. Pumasok ka, gutom na ang wallet ko. Tumawa si Ye Fan. Papasok pa lang ang grupo ay biglang nagkagulo mula sa labas. Umalis ka. Umalis ka. Lumayo ka. Nililigawan mo ba si kamatayan? Isang grupo ng mga makapangyarihang monghe ang dumaan sa mga tao sa labas ng auction house at bumangga sa kalsada. Walang sabi-sabi, isang malaking lalaki ang humawak sa balikat ni Bai Chenluo at hinayla ang babae palayo. Bulalas ni Bai Chenluo at itinapon sa lupa. Kabanata 3244 na mayaman na babae. Nang makitang hindi gumagalaw si Ye Fan, itinulak ng malaking lalaki si Ye Fan. Gayunpaman, pagkatapos ng pagtulak, hindi gumalaw si Ye Fan. Nililigawan mo ba si kamatayan? Gustong umiling ng kamao ng malaking lalaki. Hinampas siya ni Ye Fan ng tuhod, itinulak ang malaking tao palabas ng 12-dosenang metro ang layo. God Venerable. Hindi ko kaya. Sinubukan siyang kumbansihin ni Xiang Liuyi mula sa likuran, nagpanik ang kanyang mukha. Sumulyap si Ye Fan kay Bai Chenluo at gusto niyang hilahin ang babae, ngunit pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagpigil siya. Tahimik na tumayo si Bai Chenluo, na may kaunting hinanakit sa kanyang mga mata. Matapang na baliw, maglakas loob na saktan ang mga tao sa ating Golden Crow Hall. Mabilis siyang pinalibutan ng ilang malalaking lalaki nang makita nilang inaatake ang sarili nilang mga tao. Nagmamadaling umakyat si Xiang Liuyi upang ikot ang field. Lahat. Kaming si Ye Shenzhen ay dumating dito sa unang pagkakataon, hindi namin kilala ang ikapitong prinsesa, pakibigay sa akin ang mukha ni Xiang Liu. Ngumisi ang nangungunang lalaki, Xiang Liuyi, may opinyon ka ba sa ikapitong prinsesa? Humanap ng darating na Diyos. Ipagmalaki mo ang iyong prestihiyo. Master Tiger, nagbibiro ka, paano magkakaroon ng lakas ng loob ang pamilya naming Xiang Liu na maging walang galang sa pamilyang Jinwu? At higit pa, palagi kaming nakikipagtulungan sa Jinwutang, at ang relasyon ay napakaganda, paano namin masisira ang aming mga kapalaran? Sa sandaling ito, isang karwahe na nagninangas na may itim na apoy ay nagmula sa likuran. Maharlika at mabangis ang dalawang naglalagablab na kabayo na humihila sa karwahe. Jinhu, anong problema? Isang walang pakialam na boses ng babae ang nagmula sa loob. Bumalik sa ikapitong prinsesa, binuksan ng ating mga tao ang daan, ngunit pinalipad sila ng isang kakaibang lalaki. Mukhang si Shen Lang ang naging panauhin sa bahay ni Xiang Liuyi. Iyan ba ang Ye Shenzhen na pumatay sa pamilyang Juying? Dapat, ikapitong prinsesa, gusto mo bang harapin siya ng mga nasasakupan mo? Tanong ni Jinhu. Kalimutan mo na ito, dahil bisita ito ng pamilya ni Xiang Liu, bigyan natin ng kaunting mukha. Oo, ikapitong prinsesa. Jinhu noon. Bahagyang tumingin kay Ye Fan, at nginisyan, maswerte ka sa pagkakataong ito. Salamat, Lord Tiger. Salamat 7th Princess sa iyong pagpaparaya. Ang Xiang Liu. Sunod-sunod silang pinasalamatan ng pamilya. Mabilis na pumasok ang convoy sa auction house. Nakahinga ng maluwag si Xiang Liuyi at sumigaw, napakadelikado. Sino ang mga taong ito? Tanong ni Ye Fan. Ang mga tao mula sa Jinwutang ay sinamahan ni Jin Shaoqi, na kilala bilang 7 prinsesa ng Jinwu clan. Jinwutang. Tanong ni Xiang Liuxing, narinig mo na ba ang tungkol sa kagalang-galang na Diyos? Umiling si Ye Fan. Mapait na ngumiti si Xiang Liuyi, mukhang hindi talaga naririnig ng mga Diyos ang mga bagay mula sa bintana. Ang Jinwu clan ay isang malaking clan ng Divine Bird Alliance, pangalawa lamang sa Phoenix clan. Ang talento ng bloodline ng Golden Crow na Crimson Flame ay napakaangkop para sa metalurhiya. Pagpino ng mga metal na espiritual na materyales at paglikha ng iba't ibang mahiwagang armas. At medyo nagsasalita, ang Crimson Flame ng Jinwu ay mas madaling makuha kaysa sa Phoenix Flame ng Phoenix Clan. Kung hindi dahil sa babaeng Phoenix, sa katunayan, ang ordinaryong apoy ng Phoenix ay maaaring walang mataas na temperatura ng pulang apoy. Sa makatuwid, ang Jinwu Clan ay may mas maraming metallurgical craftsmen, at sila ang pinakasanay na metal smelter sa Hongmeng. Ang Jinwutang ay ang kumpanya kung saan nakikipagnegosyo ang Jinwu Clan. Mula Hongmeng hanggang sa Ligao, mayroong mga negosyo ng Jinwutang sa lahat ng dako. Sa mga tuntunin lamang ng mga mapagkukunang pinansyal, ang Jinwu clan ay maaaring hindi mas mahina kaysa sa 4 na pangunahing angkan, at dahil sa teknolohiyang metalurhiko, walang sinuman ang manggahas na madaling masaktan. Kakaiba itong narinig ni Ye Fan, ano ang Divine Bird Alliance? Bakit wala kang alam? Hindi nakaimik si Bai Chenluo.
Kahit alam ko na ang Divine Bird Alliance ay isang alyansa na itinatag ng 12-dosenang angkan ng Divine Bird tulad ng Phoenix, Jinwoo, at Bifang. Hindi ba't ang iyong Shenlong clan ay nagtayo din ng Dragon Clan? Kasama ang malalaking angkan tulad ng mga Unicorn at Candle Dragon. Hindi talaga napansin ni Ye Fan, ano ang silbi ng alyansang ito. Siyempre, ito ay walang silbi sa mga normal na panahon, ngunit kapag ito ay nagsasangkot ng ilang malalaking pagtatalo ng mga interes, ang mga alyansang ito ay magkakaisa at lalaban para sa kanilang sariling mga interes. Halimbawa, ang Jinwoo clan ay may malaking pamilya, kaya dapat maraming tao ang nanunood. Ngunit si Jinwoo ay miyembro ng Divine Bird Alliance, at tutulungan ito ng Divine Bird Alliance. Natural, walang sino man ang maglalakas loob na atakihin ang mga ideya ng mga tao ng Jinwoo. Natigilan si Ye Fan, tila hindi sapat ang alam niya tungkol kay Hongmeng. Aking Shenlong clan, natatakot ka pa rin ba na siya ay isang uwak na may 3 paa? Sumimangot si Ye Fan, isang babae mula sa angkan ng Golden Crow, na may ganoong ugali, ay napakayabang kapag pumasok siya sa isang auction house. Oo, ang iyong Shenlong clan, naturally, hindi ko minamaliit ang Golden Crow. Pero Lord Shenzhen, ang kapangyarihan ng iyong Shenlong clan ay nasa Hongmeng at Shangbaman. Dito sa Yuan's Ghost City, ang malalaking figure ng Shenlong clan ay walang pakialam dito. Sa kabilang banda, ang Jinwoo clan ay may relasyon sa negosyo, at ang Jinwootang ay konektado sa Ghost City sa ibaba ng Agus. Kung nasaktan mo ang ika-7 prinsesa, maliban na lang kung may koneksyon ka sa langit, para matakot si Jinwootang sa iyo. Kung hindi, magpapadala ang mga taga-Jinwoo ng malaking bilang ng mga master para habulin at patayin ka hanggang mamatay. At saka, kami ay mga kamag-anak ng pamilya Liu, ngunit gusto pa rin naming magpatuloy sa pagtatrabaho sa Jinwootang. Paano ang negosyo? Kung aalis ka sa Yuan's Ghost City sa hinaharap, hindi kami makakaalis. Tingnan mo lang ang payat na mukha ng pamilya namin siyang Liu, tiisin mo, huwag kang magalit sa Jinwootang na iyon. Nakangiting pakiusap ni Xiang Liui. Napabuntong hininga si Ye Fan nang may damdamin, ang mga tao ay nasa mga ilog at lawa, at hindi nila mapigilan ang kanilang sarili. Anggang na ito ng malahalimaw na angkan ng hayop, bagamat sila ay parang mga lokal na ahas, ay nagpapakita ng kanilang lakas. Ngunit kung talagang makikilala mo ang ilang malalaking angkan, maaari mo lamang iyuko ang iyong ulo ng masunurin. Sa katunayan, sa kapangyarihan ng Jinwoo clan, kahit na ang Shenlong clan ay hindi dapat pumunta sa digmaan para sa isang maliit na halaga ng alitan. Ang pagtunaw ng mga mahalagang metal ay napakahalaga sa mga pangunahing angkan. Marahil ay naunawaan din ni Jinwootang ang puntong ito, kaya hindi niya gaanong pinapansin ang mga Diyos ng angkan ng Shenlong. Kung ganoon ay napakalakas ni Jinwootang, ano ang bibilhin ni Jin Shaoqi sa auction house? Tanong ni Ye Fan. Depende ito sa mood ng ika-7 prinsesa. Naiinggit si Xiang Liuxing, ang pamilya ng 7th princess ay mula sa Jinwoo clan mula sa Lyman, at mayroon din silang sekta sa Qingyang River. Sinimulan ng 7th princess na kontrolin ang negosyo ng higit sa 1 dosenang malalaki at maliliit na ghost market, kabilang ang Yuan's Ghost Market, daan-daang taon na ang nakalilipas. Siya ay isang tunay na gold medalist. Talagang isa siya sa nangungunang 10 pinakamayayamang tao sa Kuan Yuan's Ghost Market. Pumunta siya sa auction house purely for a fresh look. Kapag nakakita siya ng gusto niya, diretso siyang bumibili. Para kumita lang. Bamulong si Bai Chenluo, hindi ba't alibughang babae iyon? Miss Bai, mas mabilis kumita ang mga tao kaysa gumastos ng pera. Hindi ako may inggit. Tonanabik na sabi ni Xiang Liuxing. Ngumisi si Ye Fan, huwag mong pagnakawan ang Phoenix Yuan Jiden ko, wala akong pakialam sa iba. Makatiyak ka, ayaw ng Jinwoo clan sa Phoenix, kaya malamang na hindi na kailangan ng Yuan Jiden. Nang marinig ito ni Ye Fan, tumanggaw siya bilang kasiyahan. Isang grupo ng mga tao ang dumating sa auction house, at lahat ng uri ng komportableng upuan ay inilagay sa mga lumulutang na platform. Si Ye Fan at ang iba ay nakaupo sa isang plataporma sa harap. At sa unahan pa, may isang hiwalay na platapormang binalutan ng ginto, at isang babae ang nakaupong mag-isa. Ang babae ay nakasuot ng mahabang damit na may itim na gintong three-legged crow pattern, at hawak ang isang cute na Baizi cub bilang isang alagang hayop sa kanyang mga braso. Buong katawan pa lang ng alahas ay naglalaway na ang maraming mamimili sa pinangyarihan. Hindi maiwasang magtaka ni Ye Fan, ang katawan ni Jin Shaoqi na ito ay isa ring top-grade spirit tool, at may 3 pang spirit treasures. At ang singsing sa gitnang daliri ay kristal na malinaw, tulad ng isang uri ng salamin na jade, kaya ito ay naging isang sagradong bagay. Mayaman na babae. Isang tamang mayaman na babae. Nilunok ni Ye Fan ang kanyang lalamunan. Siya ay isang marangal na eskrimador, at malamang na hindi siya makakalap ng ganoong set ng alahas para sa sarili niyang babae. Sa sandaling ito, tila napansin ni Jin Shaoqi ang isang matako na tingin sa likuran. Bahagyang ibinaling ng babae ang kanyang ulo, at tumingin kay Ye Fan na may isang pares ng mayabang na mata ng phoenix. Kabanata 3245 Maganda ba ako? Hindi nakaiwas si Ye Fan na makitang nakatingin si Jin Shaoqi. Open-hearted siya, nanood lang, walang tinatago.
Saglit na tinitigan ni Jin Shaoqi si Ye Fan, na nagpapakita ng pagmamataas, pagkatapos ay tumalikod. Hindi nagtagal, nagsimula na ang auction. Lahat ng uri ng kakaibang spirit peel, spirit tools, at spirit materials ay lumitaw. Ang mga taong dumating upang lumahok ay karaniwang nagutos. Para sa karamihan ng mga bagay, hindi nangangailangan ng ilang pag-ikot upang makuha ang presyo sa merkado. Sa tuwing kumikilos si Jin Shaoqi, maraming tao ang tahimik na huminto at hindi nang ahas na lumaban. Marami ring binili si Jin Shaoqi, ngunit kung ito ay mas mababa sa 100,000, hindi niya ito ibebenta. Shen Zun, bukod kay Yuan Jidan, ano pa ang gusto mo? Si Xiang Liuyi ay sabik na gustong purihin siya. Ikan-away ni Ye Fan ang kanyang kamay, ang mga bagay na ito ay walang silbi sa kanya. Ang susunod na item na isusubasta ay ang Phoenix Yuanji Peel. Nagbigay ng maikling pagpapakilala si Zhuge na may ngiti sa entablado. Tulad ng alam nating lahat, ang espesyal na gamot ng Phoenix ay pinuna ng maraming tao dahil sa mababang gastos nito at hindi sapat na pagiging praktikal. Ngunit bilang isang mataas na kalidad na elixir, ang kakulangan nito at ang sariling halaga ng koleksyon ay halata sa lahat. Sa pagkakataong ito mayroong 20 Yuanji Peel sa kabuuan, na isusubasta ng sabay-sabay. Ang customer na nag-order ay nagbigay na ng panimulang presyo. 10 milyon. Lahat ay maaaring pumili ng isang bid. Upang maprotektahan ang mga karapatan at interes ng mga customer na nag-order, ang presyo ng unit ay magsisimula sa 600,000. Doon ay mga pagsabog ng talakayan sa pinangyarihan. Sino ang gustong bumili ng napakaraming Yuan Jiden? Natatakot ako na hindi ito baliw. 10 milyong kristal na barya, hindi ba magandang bumili ng pinakamahusay na kristal na ore? 600,000 kada piraso, masyadong mahal. Gaya ng inaasahan, kinutya ng mga taong naruroon si Yuan Jiden. Ang 30% na pagtaas sa kahusayan ay hindi nagkakahalaga ng paggastos ng napakaraming pera para sa mga monghe. Medyo nanlumo si Ye Fan. Hindi niya inaasahan na sa napakaraming araw, 20 lang ang nakolekta. Ang pagkuha ng Yuan's Ghost Market ay para sa 12-12 ng mga kalapit na galaxy at libu-libong Ghost Market. Ang napakalaking lugar na ito lamang, ang nagpapakita kung gaano pambihira ang bagay na ito. Parang marami akong gustong hanapin ng sabay-sabay, pero medyo mahirap pa rin. Gayunpaman, sa higit sa 20 Yuanji Peels na nasa kamay, sapat na ito upang mapabuti ang kanyang sariling paglilinang. Pagkatapos ay oras na upang makahanap ng isang alon ng mga mina ng kristal. 15 milyon. Biglang sumigaw ang isang malakas na boses. Nang tingnan ito ng lahat, ang Golden Tiger ng Golden Crow Hall ang sumigaw para kay Master Jin Shaoqi. Nagkaroon ng kaguluhan. Akala ng lahat ay hindi maipaliwanag, paanong gusto ng ikapitong prinsesa si Yuan Jidan. Tungkol naman sa bidding method, sanay na ang lahat. Ang ikapitong prinsesa ay palaging nililimitahan ang lahat sa isang hakbang. Sumimangot si Ye Fan, hindi ba ang Jinwoo clan ay hindi interesado kay Yuan Jiden? Pinunasan ni Xiang Liuyi ang kanyang malamig na pawis, natatakot ako na ang ikapitong prinsesa ay may sama ng loob sa nangyari sa labas ngayon. 20 milyon. Hindi magalang si Ye Fan. 30 milyon. Ang galit na mga mata ni Jinwoo ay tila ba medyo nagbabanta. Ang lugar ay pinirito. Baliw. Baliw talaga. Yan ba si Ye Guhan? How dare you rob the 7th princess? Hindi kaya siya ay may kakaibang background sa Shenlong clan? Imposible, maliban kung mayroon siyang suporta ng Shenlong clan ng 8 sekta. Tumaas ang kilay ni Zhuge sa tuwa, at ang presyo ng 10 milyon ay triple sa isang kisap mata. 5 milyon. Si Ye Fan, alinsunod sa ideya na ang isa pang bagay ay mas mabuti kaysa isang mas kaunting bagay, ay nagdurusa sa isang pagkawala. Mayroong lahat ng uri ng hingal na tunog mula sa eksena. Natatakot ba itong God Venerable na may butas ang ulo? Akala ng maraming tao, kagalang-galang na Diyos. Huwag maging pabigla-bigla. Hindi gaanong mahalaga si Yuan Jidan. Pinapataas nito ang kahusayan ng 30% at ang tunay na pagiging praktikal ay napakababa. 5 beses na ito sa presyo sa merkado. Sayang. Xiang Liuyi masakit, at hindi ginagastos ng ganito. Natigilan si Bai Chenluo kay Ye Fan, ano ang iniisip ng lalaking ito? Hindi mo ba naiintindihan ang mga partikular na epekto ng Yuan Jiden? Hindi mapigilan ni Bai Chenluo na magtanong, iniisip na kulang si Ye Fan ng maraming pangunahing kaalaman. Nagbingi-bingihan si Ye Fan, tiyak na mananalo siya. Para sa kanya, ang 20 Yuanji Peels na ito ay hindi lamang mga espiritual na table task, kundi pati na rin ang kanyang pag-asa na makabalik sa kanyang pamilya. Sino ang nang-ahas na pigilan siya sa pag-uwi, hinaranggan at pinapatay ng Diyos ang Diyos, hinaharangan at pinapatay ni Buddha si Buddha. Kinagat ni Jinwoo ang kanyang mga ngipin, halatang hindi inaasahan na magiging napakalupit ni Ye Fan. 100 milyon, ang walang malasakit at mayabang na boses ng babae ay nagmula mismo kay Jin Shaoqi. Ang lugar ay patay na tahimik. Sa ilalim ng nakatitig na mga mata ng mag-asawa, dahan-daang bumangon si Jin Shaoqi. Lumingon siya at tumingin kay Ye Fan nang may paghamak.
Yeguhan, isang nawawalang aso sa Wansha River Basin. Sapat na para takutin ng mga ordinaryong maliliit na pamilya sa Yuan's Ghost City. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na makipagkompetensya sa prinsesa na ito? Nagkatinginan ang lahat, at maraming tao ang hindi alam kung ano ang nangyari sa ibabaw ng Wansha River. Si Bai Chenluo ay mukhang kinakabahan, maliwanag na ang kanilang pinagmulan ay nalaman na ni Jin Shaoqi. Ang negosyo ng Jin Wutang ay nasa buong Hongmeng, at natural na humingi ng impormasyon. Malamig ang mga mata ni Ye Fan. 200 milyon. Nagulat si Jin Shaoqi, at pagkatapos ay ngumisi, 400 milyon. Sa mataas na platform, tuwang-tuwa si Zhuge. Bagamat pakiramdam ko ay matatapos na si Yeguhan, kahit papaano ay kikita ang Haishuiyuan Auction House. Yeguhan, may pera ka pa ba? Mapanlate na tanong ni Jin Shaoqi. Bahagyang ngumiti si Ye Fan at direktang ibinuka ang kanyang mga kamay. Ibigay mo na. Biglang nagising si Jin Shaoqi, na pagtanto na siya ay niloko. Ngunit para sa kanya, ang ilang daang milyon ay wala talaga, at ang tindahan ng Jin Wutang sa ilalim ng kanyang pamumuno ay maaaring kikitain muli sa loob ng ilang araw. Ito lang ang pakiramdam ng tinutukso ang nagpakinang sa apoy ng mga mata ni Jin Shaoqi. Mabahong bata. Ayoko nang mabuhay. Si Jin Hu noon. Galit na galit. Siya rin ay nasa espiritual na kaharian, at maraming tao at makapangyarihang tao, sa suporta ni Jin Wutang, kaya natural na hindi niya kinukuha si Ye Fan sa kanyang mga mata. Nagmamadaling sinabi ni Zhuge, lahat, huminahon. Ito ang Haishuiyuan Auction House, mangyaring sumunod sa mga patakaran. Inabot ni Jin Shaoqi at pinigilan si Jin Hu. Bigyan mo ng mukha si Direk Zhuge. Yeguhan, kung gusto mo ng Yuanji Pill, maghintay ka sa aking lugar, at gagantimpalaan ka ng prinsesa na ito. Pagkatapos magsalita ni Jin Shaoqi, hindi na siya interesadong ipagpatuloy ang auction, at umalis kasama ang isang grupo ng mga gwardya. Pagkaalis ng mga taga-Jinwo, tumayo si Ye Fan. God Venerable. Hindi ka talaga pupunta sa 7th Princess, di ba? Ngumiti ng mapait si Xiang Liuyi. Yeguhan, huwag maging pabigla-bigla, ang Jin Wutang ay masyadong makapangyarihan, at ang mga pangunahing sekta sa ibabang bahagi ay hindi nang ahas na pukawin ito. Kinakabahang lumapit si Bai Chenluo at hinawakan ang damit ni Ye Fan. Manatili ka sa bahay ni Xiang Liu, at babalik ako kapag umalis ako. Matapos magsalita ng mahina si Ye Fan, hinailan niya ang kamay ni Bai Chenluo. Kung kailangan mong pumunta, gusto kong sumama sa iyo. Dumiretso si Ye Fan sa mata ng dragon, hinayaan si Bai Chen na tumira. Tingnan mo siya, kung may anumang aksidente, ikaw mismo ang mag-iisip ng mga kahihinatnan. Umamin si Ye Fan sa pamilya Xiang Liu, tumalikod at naglakad palabas ng auction house. Habang hinahanap ang convoy ni Jin Shaoqi, dumating si Ye Fan sa isang compound sa mayamang lugar ng isang ghost city. Pagkababa ni Jin Shaoqi sa sasakyan, si Ye Fan ay lumapit. Sumunod ka talaga. Hindi nagulat si Jin Shaoqi, ipinakita ang isang ngiti na kaya niyang kontrolin. Ikapitong prinsesa, nililigawan ng batang ito si kamatayan, at tutuperin siya ng kanyang mga nasasakupan. Ngumisi si Jin Hu at ginalaw ang kanyang leeg. Away, patayan, ano ba naman, papasukin mo siya. May sinabi si Jin Shaoqi, at pagkatapos ay naglakad na papasok sa bakuran ng may grasya. Ang mga mata ni Jin Hu ay komplikado, at tumingin siya kay Ye Fan na may kaunting selos, kaya kailangan niyang lumayo. Sinundan ni Ye Fan si Jin Shaoqi hanggang sa makapasok siya sa isang marangyang pavilion. Ang mga bagay na nakalagay dito at doon ay hindi mabibili sa unang tingin. Hinubad ni Jin Shaoqi ang kanyang mahabang itim na damit at itinapon ito sa isang tabi. Inilantad ang ginintuang suspender na palda sa loob, mukhang sexy at kaakit-akit. Maganda ba ako? Lumingon si Jin Shaoqi at nagtanong na may mahabang buhok. Kabanata 3246 na sapat na ang isang tao. Sa pangkalahatan. Totoong sinabi ni Ye Fan. Ang tigas ng bibig mo. Ngumisi si Jin Shaoqi, pero gusto ng prinsesa na ito ang malamig mong tingin. Sumimangot si Ye Fan, ngunit talagang naramdaman niya na ganoon ang hitsura ng babaeng ito. Gayunpaman, wala siyang pakialam kung ano ang iniisip ni Jin Shaoqi. Bakit mo binili ang Phoenix Yuanji Pill? Hindi ko kailangan ng dahilan para bumili ng isang bagay. Ibig sabihin, wala kang dahilan. So ano? Maraming pera ang prinsesang ito, ano ang magagawa mo sa akin? Tumango si Ye Fan, kung gayon ay makatitiyak ako. Anong ibig mong sabihin? Puro ka para kasuklam-suklam ako, huwag hayaang makuha ko si Yuanji Dan, na sadyang pinupuntirya ako. Kung ganoon ang kaso, hindi ko kailangang maging magalang sa iyo. Inunat ni Ye Fan ang kanyang kamay, bibigyan kita ng pagkakataon, ibibigay ito sa akin ni Yuanji Dan, at ibibigay ko sa iyo ang pera sa presyo ng merkado. Matapos marinig ito ni Jin Shaoqi, napahadjajak siya. Isa ka talagang kawili-wiling tao, nagpapanggap ka pa rin bang malamig? Ngumiti ng kaakit-akit si Jin Shaoqi, sa tingin mo hindi ko masasabi, gusto mo ako, hindi ba? Natarante si Ye Fan, ano? Paano nagkaroon ng ganoong conclusion ang babae?
Sa palagay ko ay hindi kakaiba ang makakita ng isang tulad mo. Ang prinsesa na ito ay likas na maganda, binabaligtad ang lahat ng nabubuhay na nilalang, at ang lalaking may gusto sa akin ay napunta sa dagat. Siyempre, ang aking Jinwoo clan ang pinakamayaman sa mundo, at ang prinsesang ito ay may malaking halaga ng pera, kaya natural na gusto mong maakit ang atensyon ko. Walang pakialam ang prinsesa na ito, kahit pag nanasaan mo ang pera na mayroon ako, madadahilan ka. Hindi mo kailangang magpanggap, tumingin ka sa aking mga mata, pamilyar ako. Infatuation lang. Hindi alam ni Yefan kung tatawa o iiyak, mukhang wala kang masyadong sakit. Nagpapanggap pa rin. Yeguhan, napakalinaw ng prinsesa na ito tungkol sa iyong pinagmulan. Ang manugang ni Wanshahe Zhang Fengjian na hindi pa dumaan sa pintuan, isang destiero na ngayon ay tinutugis ng pangkat ng Yulang. Huwag kang maglakas loob na bumalik, gusto mong makahanap ng isang tagapagtaguyod upang panatilihing ligtas ka. Oo, bilang isang lalaki ng prinsesa na ito, natural na walang maglalakas loob na hawakan ka. Ngunit ang iyong paraan ng pagpapanggap na mayabang, sinasadyang masaktan ng prinsesa na ito, at akitin ang aking atensyon. Umiling si Jin Shaoqi, masyadong klise, marami nang nakita ang prinsesang ito. Hindi nakaimik si Yefan. Wala akong oras makipag-usap sa iyo nang walang kaparirikan, ibigay mo si Yuan Jidan. Nagpapanggap pa rin. Ngumiti si Jin Shaoqi ng kaakit-akit, at biglang hinubad ang kanyang birdadong sapatos, na nagpakita ng puting jade foot. Bumaba ka at dilaan mo itong malinis. Sumimangot si Yefan. Hindi naman siguro baliw tong babaeng ta. Maging aso ng prinsesa at minampa ng katapatan. Gagantimpalaan ka ng prinsesang ito ng Yuanji Pil para protektahan ka mula sa paghuli ng pangkat ng Yulang. Nanlamig ang mukha ni Yefan. Nang walang karagdagang ado, ang pag-akyat ay isang sampal sa mukha. Bitik. Sumigaw si Jin Shaoqi at natamba sa lupa. Kahit na ang kanyang magulong cultivation base, sa harap ni Yefan, ito ay parang wala. Gising ka na ba? Malamig na tanong ni Yefan. Tinakpan ni Jin Shaoqi ang kanyang pulang mukha, inikot ang kanyang ulo at mabangis na tinitigan si Yefan. Bastard! Huwag masyadong maglaro. Kung masyado kang maglaro, malalayo ka. Biglang kumuha si Jin Shaoqi ng isang spiritual pill at kinurot ito sa kanyang kamay. Yuan Jidan. Natigilan si Yefan, ngunit hindi niya inaasahang dadalhin ito sa kanyang katawan. Lumuhad at sampilan ang iyong sarili ng 100 beses. Nakikiusap ako sa prinsesa na ito, bibigyan ka ng prinsesang ito ng elixir. Nagmamalaki si Jin Shaoqi, sa pagkakataong ito, hindi nagbibiro ang prinsesang ito. Ilang beses mo bang sasabihin sa akin bago ka maniwala sa akin? Hindi kita minamaliit, at hindi ako nagbibiro. Direktang iniunat ni Yefan ang kanyang kamay. Ibigay mo ang lahat ng Yuan Jidan, ililibre kita na hindi ka mamatay. Nang marinig ito ni Jin Shaoqi, nanlamig ang kanyang mukha. Shut up! Stop pretending! Kung hindi mo ako gusto, bakit mo ako tinatitigan palagi? Nasa labas ka ng auction house at pinalayas mo ang mga gwardya ko, hindi mo ba sinasadyang akitin ang atensyon ko? Sinabi ni Yefan, tinitingnan ko ang mga espiritual na kayamanan at mga sagradong bagay sa iyong katawan, hindi ikaw. Pinatay ko ang mga nasasakupan mo dahil hinawakan nila ako. Kung hindi dahil sa pamamagitan ni Xiang Liu, matagal na kitang pinatay. Wala na. Mapangahas. Sigaw ni Jin Shaoqi sa galit. Siya ay palaging mayabang, tinatrito ang lahat ng uri ng lalaki bilang mga laruan. Noong una ay inakala niya na si Yeguhan din ay biktima niya, ngunit ngayon nalaman niya na maaaring nagkamali siya, at natural na galit siya. Hindi katanggap-tanggap si Jin Shaoqi. Bakit ang lalaking iyon ay maglakas loob na tanggihan siya? Isang exile lang, how dare you speak to this princess like that? Ako ang ika-7 prinsesa ng Jin Wutang. Dapat bigyan ako ng 3 punto ng mukha ng Shenlong clan ng 8 sekta. Ano ka ba? Ang mabahong batang lalaki ng Shenlong clan ng downstream garbage sect, kahit na nasa larangan ka ng spirituality, sino ang susuporta sa iyo? Bibigyan kita ng huling pagkakataon, lumuhad ng masunurin, at dilaan ng malinis ang talampakan ng sapatos nitong prinsesa, kung hindi ay hindi ko naiisipin ngayon. Lumabas ka. Natapos magsalita si Jin Shaoqi, at biglang may 3 puwersa ng banal na panggigipit na bamalat sa silid. Si Jinho iyon at ang 2 pang nasa psychic realm sa bakuran. Alam ito ni Yefan sa mahabang panahon, ngunit ano ang kinatatakutan niya? Ang natitirang Yuanji Pil ay nasa iyong singsing, tama ba? Ang iyong singsing ba ay isang banal na relic? Maaari ka bang mag-imbak ng mga bagay? Mukhang hindi siniseryoso ni Yefan ang 3 tagalabas. Ikaw, nililigawan mo si kamatayan. Natagpuan ni Jin Shaoqi na ang kanyang mga banta ay ganap na hindi pinansin, at siya ay galit na galit. Bigla siyang ngumiti ng malamig. Gusto mo si Yuan Jidan? Well, ibibigay ito sa iyo ng prinsesa. Nakita ko ang lakas ng daliri niya. Bang! Tumigil ka. Sa sandaling sumigaw si Yefan, huli na ang lahat. Direktang piniga ni Jin Shaoqi ang isang Yuanji Pil. Baliw na babae. Magkano ang nasusunog na pera?
Si Yefan ay mamamatay tao, sinisira ng bagay na ito ang isang Yuanji pill, at naantala ang kanyang pagsusumikap. Giggle, galit ka ba ngayon? Nakita mo ba? Ito ang katapusan ng pagkakasala sa prinsesa na ito. 400 million na lang, isa-isa ang prinsesa ngayon. Wasak. Sabi ni Jin Shaoqi, naglabas ng isang buong bote ng Yuanji pill, at binalak itong sirain kaagad. Natural na tumanggi si Yefan na umakyat at kunin ito. Bastard! Karapat-dapat ding hawakan ang prinsesa ko. Si Jinhu noon. Handang lumabas, at nang makita niya ang aksyon ni Yefan, naging gintong apoy siya at sumugod. Isang kamay ang nag-apoy ng nakakapasong pulang apoy at tinapik ang balikat ni Yefan. Nang tatanggalin na ni Jinho ang braso ni Yefan, nalaman niyang mahirap itong kalugan. Isang uwak lang, gaano kakalakas na makipagkumpetensya sa dragon para sa kaluwalhatian. Direktang nagkawatak-watek si Yefan. Sa pagbabalik tanaw sa mag-aaral ng dragon, ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay tumaas, tulad ng isang matalim na kutsilyo, na tumusok sa kamalayan ng gintong tigre. Lumuhod ka. Ang buong katawan ni Jinho ay puno ng mga asul na ugat, ngunit hindi niya napigilan ang lahat, ang kanyang mga tuhod ay bumagsak sa lupa, nabasag ang mga tiles sa sahig. Ang dalawang nasa labas ng Psychic Realms ay nagmamadaling pumasok nang makita ito. Ngunit si Yefan ay direktang naglabas ng isang Dragon Soul Spiritual Shock, na nagpang-inig sa dalawang Psychic Realms sa takot. Paano yun posible? Siya, ang kanyang kaluluwa ng dragon, isang 5 kuko na gintong dragon, ay may ganoong kapangyarihan. Maaaring ang magic niya. Ang kasanayan ay ang kasanayan ng kaluluwa ng dragon. Hindi pa ako nakatagpo ng ganoong 5 kuko na gintong dragon. Ikaw, pigilan mo siya. Basura, basura. Natarante si Jin Shaoqi. Yeguhan. Nababaliw ka na ba? Naglakas loob kang gumawa ng isang bagay sa mga tao ng prinsesa na ito. Sa tingin mo ba ikaw ay isang tao mula sa 8 sekta? Sa tingin mo ba ay paprotektahan ka ng pamilya Shenlang? Hayaang sumigaw si Jin Shaoqi, walang pakialam si Yefan. Humakbang si Yefan sa harap ni Jin Shaoqi. Naninigas ang katawan ni Jin Shaoqi, at nahirapang kumilos. Kinuha ni Yefan ang buong bote ng Yuanji Dan mula sa kanyang mga kamay. Matapos makumpirma na si Yuanji Dan iyon, nakahinga ng maluwag si Yefan. Sayang yung nawalan ako ng isa, pero masakit pa rin. Alam mo ba ang mga turo ng ninuno ng Shenlang clan? Malumanay na tanong ni Yefan. May bakas ng takot sa mga mata ni Jin Shaoqi, na parang may iniisip. Ako, Zun. Ngumisi si Yefan, so alam mo. Napalunok si Jin Shaoqi. Talagang hindi ka lalabanan ni Shenlang Jinwutang para sa akin. Dahil, hindi na kailangan. Nasirain ang iyong grupo ng mga uwak na may 3 paa, ako lang ay sapat na. Ngumisi si Yefan at muling ibinaba ang kanyang banal na relic ring. Kung hindi ka natatakot sa kamatayan, halika at patayin mo ako. Kabanata 3247 tapos na. Nang makitang naalis ang singsing, halatang balisa ang mga mata ni Jin Shaoqi. Yeguhan. Huwag masyadong mayabang. Iwanan mo ang singsing, ang prinsesa na ito ay ililibre ka sa pagkakataong ito. Napapikit si Yefan, bakit, ang singsing na ito ay tila mas mahalaga kaysa sa iyong mukha. Ikaw kung maglakas loob kang kunin ito, ang prinsesang ito ay sumusumpa na ang Golden Crow Hall ay hahabulin ka hanggang sa dulo ng mundo. Bakit? Ang Yantian Ring na ito ay ang aming Golden Crow Hall Master, ang kasalukuyang patriarch, at ang banal na relic ng aking ama. Pare, doted sa akin, at hayaan mo lang akong magsuot nito saglit, kung talagang maglakas loob kang alisin ito, magiging kaaway ka ng aking Jinwu clan. Biglang gamaan ang pakiramdam ni Yefan. Naisip din niya na ang isang babae sa magulong kaharian ng Jinwu clan ay maaaring magdala ng mga banal na labi. Kung gayon anong uri ng taba ang Jinwushi? Shangbaman, Hongmeng ay hindi maaaring magkaroon ng mga sagradong bagay na kasing dami ng mga bituin. Ito pala ay bagay ng pinuno ng Jinwu clan, iyon ay makatwiran. Dahil nakita ko ito noong suot mo, ibig sabihin ang sagradong bagay na ito ay may kaugnayan sa akin. Sabihin mo sa ama ng iyong patriarch, kinuha ko ang singsing na ito at iniligtas kang huwag mamatay, ito ay isang bagay ng buhay. Naging berde ang mukha ni Jin Shaoqi sa galit. Ikaw, magnanakaw ka. Masayang tinanggap ni Yefan ang banal na relic at tumalikod para umalis ng bahay. Tigilan mo siya. Huwag mo siyang bitawan. Naging balisa si Jin Shaoqi, ang sagradong bagay na ito ay hindi mabibili ng salapi. Golden Tiger at ang iba pang 3 Psychic Realms, bagamat sila ay natatakot sa kanilang mga puso, hindi sila ng ahas na hindi sumunod sa mga utos sa Golden Crow Hall. At kung aalis si Yefan ng ganito, hindi na kailangang maghalo silang 3, at hindi sila pababayaan ni Jin Wutang. Magnanakaw ng dragon. Mamatay. Ang katawan ng gintong tigre ay sumisikat sa eskarlate na apoy, at sumugod siya kay Yefan, sinuntok ang isang kamao, at ang mabangis na apoy ay nagngangalit. Ang dalawa pa ay naliwanagan, isa sa kaliwa at isa sa kanan, na nakapalibot sa kanila. Isang eskrimador ang naglabas ng machete at nagdala ng silver sword light. Ang ibang tao ay may hawak na gintong karayom, isang master ng mga nakatagong sandata,
na nagtatapon ng daan-daang malamig na bituin gamit ang isang kamay. Ang tatlong tungshen ay sabay-sabay na kumilos, at ang instant na pamimilit ay naging sanhi ng Yuan's Ghost City na manginig sandali. Isang malapit na tawag. Malamig na ngumiti si Ye Fan. Si Ye Fan, pagkatapos ng pagkawatak-watek ng pangalawang layer, ay tumingin sa mga putok ng tatlong tao, mahina at mahina, na parang slow motion. Biglang sumabog si Ye Fan sa isang nakakatakot na bilis. Ang katawan ay umatras, hinayaan ang isang bungkus ng gintong karayom na nakatagong mga sandata na mabaigo. Isang roundhouse na sipa na nagpatamba sa ulo ni Jinho. Gamit ang kaliwang kamay, inagaw niya ang machete sa kamay ng eskrimedor. Hinampas ng kanang kamay ang ulo ng eskrimedor. Ang machete sa kanyang kaliwang kamay ay lumipad at pinutol ang ulo ng Master of Hidden Weapons. Sa isang kisap mata, ang katawan ni Ye Fan ay gumuhit ng landas ng kidlat sa hangin. Ang kaluluwa ng dragon ay sumipol sa pinangyarihan, at ang marahas na kapangyarihan ng pag-iisip ay tuluyang durog sa tatlong kaluluwa ng mga Diyos. Nang tumira ang lahat ng alikabok, ang tatlong tungshen ay pinugutan na ng ulo. Hindi makapaniwalang pinanood ni Jin Shaoqi ang lahat ng ito, nanginginig, at napaluhod muli. Paano? Paano ito posible? Sa ganoong lakas, naramdaman ni Jin Shaoqi na ang mga may mataas na ranggo na Diyos lamang sa 8 sects ang makakagawa nito. At ang uri ng Diyos na kagalang-galang, kahit sa Shangbaman, ay isang karakter na tumatawag sa hangin at tumatawag sa ulan. Sa makatuwid, imposibleng lumitaw sa ibaba ng agos ng nag-iisa. Si Jin Shaoqi ay ganap na hindi handa. Talagang pinag-isipan ni Ye Fan kung papatayin si Jin Shaoqi. Pero after thinking about it, napakatanga ng babaeng to, baka sa mukha niya, maraming magagandang bagay ang ibibigay niya sa hinaharap. Anyway, papatayin man o hindi, kailangang mag-higanti si Jin Wutang, mag-iwan ng, kasama sa baboy, para kay Jin Wuxi, baka magkaroon ito ng mahimalang epekto. Nang makitang umalis si Ye Fan, si Jin Shaoqi ay hindi nang ahas na magsalita. Pagkaalis ni Ye Fan, nagmamadaling pumasok si Jin Shaoqi sa secret room sa mansyon. Binuksan niya ang isang mamahaling Phantom Communication Jade Talisman. Maya-maya, lumitaw ang isang kahanga-hangang lalaki sa dingding. Isang lalaki ang nakaupo sa likod ng desk at nagsusulat ng calligraphy. Ito ang kasalukuyang patriarch ng Golden Crow, si Jin Mingai. Shaoqi, hindi ba sinabi mo na bilang isang ama, kapag nagsasanay ka ng kaligrapya, hindi ka maaaring maging isang ama? Ama, may kasalanan ang anak na babae. Sabihin mo sa akin, mukhang kalmado si Jin Mingai. Si Yan Tianring. Ninakawan. Saglit na inilagay ni Jin Mingai ang ink pen, at sa wakas ay itinaas ang kanyang ulo, ang kanyang mukha ay madilim. Sino ang nang-ahas na agawin sa akin ang mga gamit ng Jinwu clan? Ang isang Shenlong clan na tinatawag na Yeguhan ay masyadong makapangyarihan, at ang tatlong espiritu na ipinadala mo sa iyong anak ay pinatay niya lahat. Kung titingnan ang kanyang lakas, dapat siyang magkaroon ng kapangyarihang panlaban ng nangungunang 8 masters ng Psychic Masters. Sinuri ng aking anak na babae ang kanyang nakaraan, at makatuwirang sabihin na hindi siya dapat maging napakalakas, ngunit hindi sinasadyang mali ang pagkalkula. Malamig ang mga mata ni Jin Mingai, mukhang masyado kang layaw para sa iyong ama. Pare huminahon ka, mali talaga ang anak ko. Bagaman ang Yan Tianring ay ipinagbabawal, kahit na alisin niya ito, hindi niya ito magagamit. Ngunit ang bagay ay narito. Ang hakbang na ito ay hindi maaaring baliwalain. Pare, bigyan ng pagkakataon ng iyong anak na bumawi sa kanyang mga pagkakamali. Siguradong sasaluhin ko ang sakit ni Yeguhan at babayaran ko ito ng dugo. Malamig nang umuso si Jin Mingai, ikaw babae, okay lang magnegosyo, natitira sa iyo ang ganitong bagay. Ilang mga kapatid. Pare, pinakamamahal mo si Shaoqi kapag weekdays. Ngayong pinahiya niya ang anak mo, kaya mo bang tiisin? Si Jin Shaoqi ay nagpakita ng nakakaawang tingin. Kalimutan mo na ito, hiniling ng tatay ko sa iyong pangalawang kapatid na maghatid ng isang tao upang mahanap ka. Talagang tatakas ang may apelyidong Ye. Oras pa ba para sa pangalawang kapatid na magdala ng isang tao dito? Huwag kang mag-alala, ang iyong pangalawang kapatid ay maraming mga taong may kakayahang sundin. Hindi ito mahirap. Gayunpaman, pagkatapos ng lahat, ang taong iyon ay kabilang sa pamilyang Shenlong. Subukang huwag gumawa ng anumang ingay tungkol sa bagay na ito. Patayin lamang ang taong iyon at ibalik ang singsing. Tulad ng iniutos. Ama. Nagpakita ng masamang tingin ang mga mata ni Jin Shaoqi. Sa kabilang panig, ang pamilyang Xiang Liu. Ang isang grupo ng mga tao ay natatakot. Nang makitang bumalik si Ye Fan, lahat ay nagpakita ng pagtataka. Ye Shenzhen, ano ang problema sa pagkabigla ngayon? Hindi ba dapat kasama mo ang mga master ng Jin Wutang? Kinakabahang tanong ni Xiang Liuyi at ng iba pa. Pinatay ko sila. Mahinang sabi ni Ye Fan. Lumalambot ang mga binti ng lahat sa pamilyang Xiang Liu. Tapos na, tapos na. Ngumiti ng mapait si Xiang Liuyi. Ye Shenzhen, matapang ka talaga. Ang Golden Crow ay isang first-class clan, at dahil walang fact-final battle, mas nagkakaisa ito kaysa sa Shenlong clan. Ikaw ay isang kaaway ng ikapitong prinsesa, at ikaw ay isang kaaway ng buong Jinwu clan.
Ngayon ay walang kapayapaan. Napabuntong hininga si Xiang Liu Fasheng na may damdamin. Akala niya nakahanap na siya ng panauhin sa hita, pero hindi niya inaasahan na tanga ang hita na ito, kaya pinuntahan niya si Jin Wutang. Kung guguluhin mo ito, guguluhin mo ito. Anyway, aalis na ako. Kung may kakayahan sila, darating sila at papatayin sila. Walang pakialam na sabi ni Ye Fan. Dahil sobrang kumpiyansa si Ye Shenzhen, hindi maginhawa para sa amin na magsabi pa. Ngunit kami, Xiang Liu, ay hindi nang ahas na bigyang pansin ang karangalan, sabi ni Xiang Liu Fasheng. Ayos lang, aalis na sana ako. Tumingin si Ye Fan kay Bai Chenluo sa tabi niya, laging tahimik ang babae at hindi nagtatanong ng kahit ano. Fair na. Oo, mahinang sumang-ayon si Bai Chenluo at tumango. Pagkatapos umalis sa bahay ni Xiang Liu, hindi maiwasan ni Ye Fan na ma-curious. Bai Chenluo, bakit ang tahimik mo? Wala kang masabi. Kabanata 3248 Yantian Ring. Ano? Tanong pabalik ni Bai Chenluo. Ginugulo ko si Jin Wutang, at ngayon may isa pang kalaban, wala kang dapat ireklamo. Nagpakita ang mga mata ni Bai Chenluo ng bakas ng hinanakit at hinaing. Anong sasabihin ko? Kung masyado kang nagsasalita, papatayin mo ako tulad ng araw na iyon. Sa harap mo, mahina akong babae, bakit kita iingatan? Basta hindi mo ako pababayaan, my life is yours. Nakaramdam ng kakaiba si Ye Fan sa kanyang puso, bakit pakiramdam niya ay inaapi niya ang isang maliit na manugang na galit. Pinatay kita noong araw na iyon dahil gusto kong makilala mo ang katotohanan. Ang mundo sa labas ay mas mapanganib kaysa sa Zhangfeng Sword Pavilion. Sabi ni Ye Fan na may seryosong puso. So, hindi mo ako iiwan, di ba? Nagliwanag ang mga mata ni Bai Chenluo. Nagpout si Ye Fan, sa pag-aakalang isa kang malaking clue para mahanap si Chiyu, paano mo ba iiwan mag-isa? Oo, tumango si Ye Fan. Matamis na ngumiti si Bai Chenluo, parang daffodil na namumulaklak. Alam kong hindi mo ako gusto sa puso mo. Nalilito ka ba, hindi iyon ang ibig kong sabihin, nakangiting ngumiti si Ye Fan. Nalilito ka lang. Gising na gising ako. Galit na sumulyap si Bai Chenluo at nasa mabuting kalagayan. Saan tayo susunod na pupunta? Tanong ni Bai Chenluo. Naaalala mo pa ba ang Giyuantang na iyon? Siyempre, ngunit ang mga pahiwatig ng World Tree ay hindi mahahanap. Sa tingin mo naghihintay lang ako ng auction sa mga araw na ito. Mahiwagang ngumiti si Ye Fan. Lumiwanag ang mga mata ni Bai Chenluo, nahanap mo na ba ang clue? Naghanap ako ng isang araw, at lihim kong kinokontrol ang tindera na si Kung. Ayon sa tindera na si Kung, ang pendant ay hindi sa kanya, ngunit nakuha ng pagkakataon mula sa isang espesyal na bansang gumagala. Ang dahilan kung bakit mas mahusay ang supply ng mga panggamot na materyales ng Giyuantang ay dahil mayroong grupong etniko na tumutulong sa pagtatanim at pagkolekta ng mga materyales na panggamot. Nagmamadaling nagtanong si Bai Chenluo, nasaan ang etnikong grupong iyon? Hindi rin alam ng tindera kung, kasi tindera lang siya ng tindahan. Upang mahanap ang lugar kung saan lumaki ang mga panggamot na materyales, kinakailangan din na subaybayan ang mga channel ng pagbili. Nagtanong ako ng lokasyon ng paghahatid para sa Giyuantang, doon muna tayo. Kumunot ang noo ni Bai Chenluo at sinabing, narinig ko na karamihan sa mga taong nag-iimbestiga sa bagay na ito ay nawawala. Masyado bang mapanganib? Bakit, natatakot ka ba? Sa totoo lang, matutulungan din kita na makahanap ng ligtas na lugar. Ako na lang ang magsusuri dito, sabi ni Ye Fan. Ayoko. Lumapit si Bai Chenluo at niyakap ang braso ni Ye Fan. Oh, anong ginagawa mo? Napailing si Ye Fan. Kakapit ako sayo. Lumabas si Bai Chenluo at yamakap muli na may bastos na mukha. Okay, hindi kita iiwan. Then what happened to me? Nahihiya ka ba? Tita, ikaw ang dapat kong tanungin, hindi ka maaaring maging mas reserba. Ikaw at ako ay may kontrata sa kasal, at ngayon ay muli kang tumakas, at ipinagkatiwala ako ng aking ama sa iyo, di ba? Ako lang ang maaasahan, anong mga kwalifikasyon ang kailangan kong Iris Erba? Iris Erba. Ako. Biglang itinaas ni Bai Chenluo ang kanyang ulo, ang kanyang matubig na mga mata ay nakatingin ng diretso kay Ye Fan. Yeguhan, bagamat huli na tayong magkakilala, ang mga araw na ito nakasama mo ang mga araw na pinaka-natatawa ako simula nang ipanganak ako sa daan-daang taon. Ang hiwalayan kita nitong mga ilang araw, akala ko ayaw mo na talaga sa akin. Natatakot ako. Mas masahol pa sa kamatayan. Maraming bagay ang hindi ko maintindihan, pero handa akong matuto. Pwede mo akong pag-alitan o patayin, pero huwag mo akong iwan, okay? Natigilan si Ye Fan. Bagamat hindi umiyak si Bai Chenluo, ito ay taos puso. Ang mga salita, na bakas ng pagpapakumbaba at takot, ay mas nakakaawa. Napabuntong hininga si Ye Fan sa kanyang puso, ang babaeng humahabol sa interlayer goals ng lalaki ay maaaring talagang hindi mapigilan kung ito ay magpapatuloy ng ganito. Ito ang sinabi mo. Pag-uusapan ko ang pangunahing punto sa hinaharap, kaya huwag kang umiyak. Susubukan ko ang aking makakaya. Kinagat ni Bai Chenluo ang kanyang labi. Nilunok ni Ye Fan ang kanyang lalamunan, ang nakakainis na maliit na duwende na ito.
Sumakay ang dalawa sa lumilipad na bangka at pumunta sa destinasyon na alam ni Ye Fan. Sa lumilipad na bangka, sa wakas ay nagkaroon ng oras si Ye Fan para ilabas ang Yantian Ring. Hindi ba ito ang singsing ni Jin Shaoqi? Paano mo nakuha? Nakuha ko ito, sabi ni Ye Fan. Napakaganda, napakalinaw, binigay mo ba sa akin? Mukhang umaasa si Bai Chenluo. Nako, sa tingin ko maganda. Isinuot ito ni Ye Fan para sa kanyang sarili, ito ay isang sagradong bagay, maaari mo bang protektahan ito kapag isinusuot mo ito? Sinabi ni Bai Chenluo na, oh, sa pagkabigo, ngunit nagustuhan pa rin niya ito. Ang singsing na ito ay isang sagradong bagay. Mayroon ba itong espesyal na gamit? Pwede ba tumahimik ka, hindi ba ako nag-aaral? Si Bai Chenluo ay masunerang tumahimik at umupo sa isang tabi upang manood. Si Ye Fan ay lubos na nasisiyahan. Pagkatapos ng pagsasanay na ito, ang babaeng ito ay mas masunurin. Sinuri ni Ye Fan at nalaman na ang Yantian Ring ay may malakas na paghihigpit, kasing komplikado ng daan-daang kombinasyong lock. Kung ito ay ibang tao, natural na aabutin ng 10,000 taon upang makrak ito. Gayunpaman, sa mga mata ni Ye Fan, ang ganitong uri ng paghihigpit ay ganap na walang silbi. Tahimik na inactivate ang wuswang, na parabang ang bawat password ay direktang nakaprint sa isip ni Ye Fan. Pagkaraan ng ilang sandali, inalis ni Ye Fan ang paghihigpit. Nakita ko yon sa Yantian Ring, isang pulang apoy ang tumaas at naglaho, at ang pagbabawal ay ganap na hindi wasto. Hoy, tingnan ko kung anong kayamanan ang itinatago ng mayamang babaeng ito. Ayon sa paraan ng pag-iimbak ng mga singsing, malalaman lang ni Ye Fan. Biglaan. Isang misteryosong puwersa ang nagparamdam kay Ye Fan na ang kanyang katawan ay kukunin na. Ano ang sitwasyon? Bakit? Medyo katulad ng space ring na ginawa ni Chu Yunyao dati. Maaaring ito ay ginamit muli ito ni Ye Fan sa mentalidad na subukan ito. Nagbago ang paningin. Isang piraso ng asol at bark, hindi makita ang gilid. Sa paanan, ay isang lilang kayumanggi na lupain, hindi regular, mga 10 metro kwadrado. Isa pala itong isla sa karagatan. Sumimangot si Ye Fan, naglakad papunta sa gilid ng isla, at sinubukan itong hawakan. May mga hadlang. Mukha itong karagatan, pero may mga pader talaga itong hindi nakikita. Ito ay talagang isang saradong espasyo, sa lahat ng direksyon, ang asul na transparent na material ay ginagawa itong lahat na parang nasa dagat. Kahanga-hanga ang pakiramdam ni Ye Fan. Kahit na walang hangin dito, maraming primordial power at aura. Ilang mahalagang espiritual na materyales ang itinanam sa lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Kung titingnan ng paglaki, napakaganda rin ito. Dapat itong ituring na isang pinakamataas na kalidad na espiritual na larangan upang magkaroon ng ganitong epekto. Maaaring itong Yantian Ring ay isang singsing para sa pagsasaka. Kung ganoon ang kaso, ang pagiging kapaki-pakinabang nito ay maaari lamang ituring na ordinaryo, ngunit malaki ang maitutulong nito kung ang mga tao ay maaaring pumasok. Hinawakan ni Ye Fan ang kanyang baba. Bigla kong naramdaman na may umiiyak na babae sa labas. Noon lang niya napagtanto na may mali, at nagmamadaling lumabas ng Yantian Jia. Oo nga, nang makita ni Bai Chenluo si Ye Fan na biglang nawala sa lumilipad na bangka, naiwan lamang ang isang singsing, si Huarong ay namutla sa takot. Huwag kang magpanik, okay lang ako. Biglang lumitaw muli si Ye Fan sa lumilipad na bangka. Nagulat si Bai Chenluo, tumingin si Pearl Blossom sa lalaking may ulan. Sa sumunod na segundo, yamakap si Bai Chenluo sa mga bisig ni Ye Fan at humikbi, huwag mo akong takutin ng ganito. Akala ko iniwan mo na naman akong mag-isa. Kabanata 3249. Ang mga kamay ni Ye Fan ay nanlamig saglit, ngunit sa wakas ay inabot niya at bahagyang tinapik ang likod ni Bai Chenluo. Sa paglipas ng panahon, natuklasan niya na kahit na si Bai Chenluo ay mukhang kombinasyon ni Su Qingzhou at Nayan Rujiao, sila ay talagang magkaiba. Bagamat siya ay malamig, ang mga iniisip ni Bai Chenluo ay napakasimple, kahit na mas masahol pa kaysa kay Su Qingzhou. Upang maging malumanay, hindi ito tulad ng lamang ni Nayan Rujiao, ngunit higit sa isang uri ng lamang at awa. Sa katunayan, ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ni Bai Chenluo at ng dalawang anak na babae ni Su at Nayan ay ang kanyang kawalan ng paninindigan. Maging si Nayan Rujiao, na kadalasang maamo at maalalahanin, ay talagang aaminin hanggang kamatayan pagdating sa mga kritikal na sandali. Noon, siya ay nasabit sa pagitan niya at ni Leng Xingchen, at muntik nang magpakamatay. Kamakailan, dahil sa hindi pagkakasundo kay Su Qingzhou, muntik na siyang mamatay sa labanan ng mga demonyo. Ito ang kanyang likas na pagpupersage. Kung ikukumpara sa kanila, si Bai Chenluo ay talagang mas marupok sa loob. Marahil ito ay dahil mayroon siyang inferiority complex mula pagkabata, na nagpabalot kay Bai Chenluo ng malamig na shell. Ngunit sa puso, siya ay isang malambot na batang babae. Sa totoo lang, karamihan sa mga babae ni Ye Fan ay medyo independenta, at maaari rin silang maging independent na mga tagalabas.
Kasama sina Su Qingzhou, Xu Yunyao at iba pa sa paligid, kahit na si Ye Fan ay hiwalay ng mahabang panahon, hindi siya masyadong mag-aalala tungkol sa kaligtasan ng mga babae. Ngunit nagawa ni Bai Chenluo na gumugol ng ligtas sa nakalipas na ilang daang taon. Talagang naramdaman ni Ye Fan na si Bai Jingming, isang murang matandang lalaki, ay tiyak na nahirapan. Hindi pa nakakakilala si Ye Fan ng ganoong babae, at medyo masakit ang ulo. Huwag mo nang isipin, kung gusto kong umalis, ipapaliwanag ko sa iyo. Ano? Iiwan mo ba ako pagkatapos ng lahat? Natarante si Bai Chenluo. Ako. Nag-assume lang ako. Ibig sabihin hindi mo ako iiwan. Hindi nakaimik si Ye Fan, anong uri ng banal na loika ito? Okay, let go, may ipapakita ako sa'yo na maganda. Upang maakit ang atensyon ni Bai Chenluo, hiniling ni Ye Fan sa kanya na ihinto ang lumilipad na bangka. Pagkaraan ng ilang sandali ng paggabay, dinala ng dalawa si Fei Zhou sa Yantian Ring ng magkasama. Ito ang mundo sa loob ng ring. Lumabas si Bai Chenluo sa lumilipad na bangka na may hindi kapani-paniwalang ekspresyon sa kanyang mukha. Medyo maliit ang lugar na ito, ngunit sapat na para magtago ka. Naobserbahan ko na magkakaroon ng aura at primordial power dito, bagaman hindi ko alam kung may limitasyon, ngunit tiyak na walang problema sa normal na paglilinang. Naglakad si Ye Fan sa gilid at tinapik ang mga transparent na asul na substance. Nagdadalawang isip siya kung susubukan niyang salakayin ang mga bagay na ito. Magiging mahusay na palawakin ang espasyo dito. Ngunit kung hindi mo sinasadyang sirain ang lugar na ito, ang magandang kayamanan na ito ay magiging walang silbi. Biglang tumahimik sa likod niya. Lumingon si Ye Fan, nalaman lamang na namumula ang mukha ni Bai Chenluo at hawak niya ang palda gamit ang dalawang kamay. Ano bang problema mo? Hindi maipaliwanag ang pakiramdam ni Ye Fan. Wala. Mahinang sabi ni Bai Chenluo. Tapos namumula ka. May sakit. Kinagat ni Bai Chenluo ang kanyang labi at sinabing, itatago mo ba ako dito? Ano? Ginagawa mo? Natigilan si Ye Fan saglit bago niya ito naisip. Halika. Feeling pervert ang treto sa kanya nitong sisiw. No. Don't get me wrong, I mean, kapag lumaban ako in the future, pwede kang magtago dito. Saan mo gustong pumunta? Wala akong interes na ikulong ka. Mabilis itong ipinaliwanag ni Ye Fan. Itinaas ni Bai Chenluo ang kanyang ulo, bakas ng pagiging mapaglaro sa kanyang matingkad na mga mata. Oh, napagtanto ni Ye Fan na niloloko siya. Halatang alam ng babaeng ito ang kanyang intensyon, at gusto lang magbiro. Mukhang hindi ka ganoon ka-simple, umiling si Ye Fan. Matuto mula sa iyo, kung sino ang nagpabuli sa akin sa lahat ng oras, sabi ni Bai Chenluo. Hindi napigilan ni Ye Fan ang matawa, at pagkatapos ay sinabi kay Bai Chenluo ang tungkol sa pagpasok at paglabas ng Yantian Ring. Sayang lang at walang gaanong kayamanan sa singsing na ito. Tila ito ay dahil hindi siya pag-aari ni Jin Shaoqi, at sinusuot niya ito para lamang sa kasiyahan. Matapos malaman ni Bai Chenluo, nagpatuloy ang dalawa sa kanilang paglalakbay. Ye Guhan, medyo nag-aalala ako sa tatay ko at kay Xiaoju at sa iba pa. Nasa Yuan's Ghost City tayo, hindi ba sila guguluhin ng Jinwo clan? Umiling si Ye Fan, ang pag-aalala na ito ay hindi kailangan. Bakit? Una sa lahat, sa mata ng Jinwo clan, ako ay isang maliit na tao, at hinahamak nila ang pagkuha ng mga hostage laban sa akin. Pangalawa, ang Zhangfeng Jianj ay isang sekta sa ilalim ng Duiman, at ang isang angkan ay hindi madaling maging isang kaaway ng Duiman. Kahit talagang walang hiya sila at nakipag-away sila sa tatay mo, paano sila makikipag-ugnayan sa atin? Gayunpaman, ang mga pagbabanta ay kapaki-pakinabang lamang kung mahahanap nila tayo, tama ba? Nakahinga ng maluwag si Bai Chenluo, kung gayon ay hindi na kami matagpuan. Ngumisi si Ye Fan, sa pag-aakalang hindi iyon gagana, naghihintay pa rin siya sa Jinwo clan na may hatid ang sanggol. Pagkalipas ng 2 araw, pagkatapos ng ilang teleportation formation, dumaong ang lumilipad na bangka sa isang hindi pinangalanang Ghost City. Kung ikukumpara sa Yuan's Ghost City, ang lugar na ito sa malalalim na kabundukan at kagubatan ay kaawa-awang maliit. Ang mga kulay abong gusali ay itinayo sa kahabaan ng bundok at mukhang napakaluma. Ang dahilan kung bakit may ghost market dito ay dahil halatang manipis ang primordial power dito. Kahit na ang mga halimaw ay hindi naninirahan dito, ang mga natural na tao ay medyo mas ligtas. Sigurado ka ba na nandito ang delivery location ni Gui Yuantang? Tiningnan ni Bai Chenluo ang bulok na tanawin dito, medyo madilim. Bagamat nasa latian ng Yuan's Ghost City, ito ay masyadong maunlad at puno ng sigla kumpara sa lugar na ito. Hanggat hindi ka lumipad sa maling lugar, hindi ka maaaring magkamali. Ngunit ang Gyuantang ay hindi pumupunta araw-araw upang kunin ang mga paninda, kailangan nating maghintay ng ilang sandali. Natagpuan ni Ye Fan ang isang kalapit na kuweba na walang nakatira. Nagkataon na nakapagdesisyon na siya na galugarin ang loob ng Yantian Ring. Hayaang mahulog si Bai Chen sa labas upang subaybayan, at si Ye Fan mismo ang pumasok sa loob. Nagdismantle ulit.
Sinubukan ni Yefan na tamaan ng kamao ang transparent substance. Walang galaw. Doble. Wala pa ring galaw. Nagulat si Yefan, ang hirap talaga ng bagay na ito. Ngunit pag-iisip tungkol dito ng mabuti, malamang na may ilang mga tao na nag-iisip na palawakin ang espasyo dito. Marahil, masyado kong minamaliit ang densidad ng mga bagay na ito. Quadruple disintegration. Sinamantala ni Yefan ang sitwasyon at muling kinuha ang Taichu. Gaano man kahirap ang bagay na ito, hindi ito magiging sapat para masira ang primordial na simula, di ba? Ang layunin ng dobleng espada ay nagkawatak-watak. Hinampas ni Yefan ang isang harang gamit ang isang espada. Keng. Isang napakalaking puwersa ng reaksyon ang nagpamanhid sa palad ni Yefan. Ang lakas ng marahas na rebound ay halos hindi na napigilan ni Taichu. Paano ito posible? Natigilan si Yefan. Itong espada mo ay nag-iwan lang ng mahinang gasgas. Ang walang kapantay na layunin ng espada ay ganap na nabawi ng hadlang na ito. Ang bagay na ito. Ito ba talaga ang material ng eroplano ng Taibei? Hindi napigilan ni Yefan ang pag-ungol. Ngunit pagkatapos ng espadang ito, mas gamaan ang pakiramdam ni Yefan. Mukhang minamaliit niya ang panloob na katatagan nitong Yantian Ring. Walang kilos na ganito, kung gayon maaari rin itong Sword God Overlord Body. Walang kapantay na Asher Dragon, 13 magkakasunod na hiwa. Ika-15 antas. Ang Taichu sa mga kamay ni Yefan ay nagpakawala ng mahabang dagandong. Isang malaking liwanag ng espada ang pinakawalan mula sa ika-15 antas, na humahampas ng 13 antas ng sunod-sunod. Ang ganitong uri ng simple at bastos na mga trick na kumukonsumo ng maraming kapangyarihan ay madaling maiiwasan sa labanan. Ngunit pagdating sa pagsira ng Jade, ito ay perpekto. Kabanata 3250 ang sikreto ni Gui Yuantang. Hindi man lang naglakas loob si Yefan na isipin kung gaano katindi ang espadang ito. Hindi pa banggitin ang Demon King, kahit si Ye Kyun ay hindi kayang kunin ang espadang ito. Boom! Sa wakas, may nabasag na tunog. Parang nalaglag ang langit. Isang maliit na kanyan na may haba na higit sa 10 metro at lapad na 3 o 4 na metro ang hinati ni Yefan. Ang isang malaking halaga ng translucent blue substance ay mabilis na nag-evaporate sa hangin, na naging malakas na primordial power, aura, at ilang substance na hindi alam ni Yefan kung ano yun. Ngunit anuman ang mangyari, nadama ni Yefan na ang mga bagay na ito ay dapat na nakapagpapalusog. Gayunpaman, hindi nagmamadali si Yefan na i-absorb ito. Tumingin siya sa kanya na ito, kung saan dahan-daang nahayag ang isang kulay ube kayumangging lupain. Tila ang ilalim ng mga asol na sangkap na ito ay lupa. Ito ay tulad ng isang malaking iceberg, isang maliit na piraso ng lupa na nababalot dito. Sa labas ng iceberg, ano ito? Hinawakan ni Yefan ang kanyang baba, lalong naging curious. Gayunpaman, sa kasalukuyan, kung gusto kong malagpasan ng buo ang lugar na ito, hindi ko alam ang taon ng unggoy at buwan ng kabayo. Kung ngayon lang inilagay ang espada sa labas, mawawala na ang buong mundo. Pagkatapos ng lahat, si Yefan ay walang anumang pagpigil, ito ay ang layunin ng espada na pinakawalan ng buong lakas. Ang lakas niya ay sirain ang mga bituin. Pagkatapos ay ihambing ang maliit na kanyan sa iyong harapan. Makikita mo kung gaano kahirap ang bagay na ito. Susunod, pumasok si Yefan sa nakakabaliw na pangunguna mode. Siya ay patuloy na naghiwa-hiwalay sa labas, pinalawak ang espasyo sa loob. Sa buong pag-indayog ng 70 o 80 espada, sa wakas ay pinalawak ni Yefan ang lupain dito sa 4 o 500 metro kwadrado. Sa gitna, kahit na si Yefan ay patuloy na sumisipsip at gumaling, at kahit na kinain ang lahat ng espiritual na materyales na kanyang itinanim, siya ay nakakaramdam pa rin ng pagod pagkatapos ng lahat. Sa oras na ito, sa Yantian Ring, ang orihinal na kapangyarihan ay sagana, at mayroon itong pakiramdam ng pagkatunaw. Uminom kaagad si Yefan ng Phoenix Primordial Pill. Subukan, hindi na siya makapaghintay, at uminom ng Yuanji Pill sa pangalawang pagkakataon. Ang primordial power at marami pang ibang essences ay nagsimulang bumuhos sa katawan ni Yefan. Ayon sa kanyang sariling natatanging paraan ng paglililok ng mga espiritu, patuloy na hinuhubog ni Yefan ang bawat espiritong katawan sa kanyang katawan. Para sa bawat karagdagang espiritual na katawan, mayroong karagdagang lalagyan para sa pagsipsip at pagbabago. Habang patuloy na dumarami ang bilang ng mga espiritual na katawan, ang bentahe ng Phoenix Primordial Extreme Pill na tumaas ng 30% ay patuloy na pinalaki. Hindi ko alam kung gaano katagal, ang primordial power sa kalawakan ay naging kasing konsentrada gaya noong simula. Sa katawan ni Yefan, mayroong higit sa 200 espiritual na katawan. Binuksan ni Yefan ang kanyang mga mata, at isang maliwanag na ilaw ang kumislap. Magandang tao, kahit na ang proseso ng paghahanap ng mga ore veins ay naisave na. Sa Yantian Singsing na ito at Yuan Jidan, siguro makakalipat na talaga ako pabalik sa Kyushu sa hinaharap. Tuwang-tuwa si Yefan, sa kanya talaga ang Yantian Ring na ito. Mahusay na pagkakataon. Sa katunayan, ang singsing na ito ay nahulog sa mga kamay ng iba, at ito ay talagang hindi gaanong kapaki-pakinabang.
Ngunit si Yefan ay may lakas ng pangunguna, pati na rin ang paraan ng multi-spirit cultivation at Yuanji Dan. Ginagawa nitong doble ang halaga ng Yantian Ring ng hindi kilalang bilang ng beses. Yuanji Dan. Hindi pa rin sapat. Napabuntong hininga si Yefan, ang pinakamalaking problema ngayon ay si Yuanji Dan. Dalawa pa talaga ang kinakain niya sa kalagitnaan ng practice niya this time. 3 Yuanji Dans lamang ang nakatunaw ng orihinal na kapangyarihan dito at nagpalitan ng higit sa 100 espiritual na katawan. Ayon sa ratio na ito, ang natitirang Yuanji Dan ay sapat na upang magdagdag ng mga 600 espiritual na katawan. Malayo ito sa kanyang engranding layunin. Ikaw Guhan. Lumitaw ang figure ni Bai Chenluo sa ring. Anong nangyari dito? Sa lalong madaling panahon. Pumasok si Bai Chenluo, natigilan siya nang malaman na ang paligid ay lumawak ng 12-dosenang beses. Maaari itong gumawa ng isang malaking bahay at manirahan dito ng mahabang panahon. Nagtrabaho ako bilang isang manero ng ilang sandali, at nag-practice pala. Naisip ito ni Yefan, sa hinaharap, kailangan niyang pigilan si Bai Chenluo na pumasok sa kanyang kalooban, kung hindi, kung siya ay aksidenteng nasugatan ng layunin ng espada, ito ay matatapos na. Paano mo nagawa? Pwede. Masira ang bagay na ito. Kahanga-hanga ang pakiramdam ni Bai Chenluo. Ipapaliwanag ko sa iyo mamaya, may galaw ba sa labas? Biglang naalala ni Bai Chenluo ang layunin ng kanyang pagpasok. Oo nga pala, parating na ang transport ship na binanggit mo. Nakita ko ang tindera na si Kung mula sa Gui Yuantang. Ngumisi si Yefan, fair na at tingnan natin. Lumabas ang dalawa sa ring. Sa labas ng isang bahay na bato sa isang ghost city, dalawang grupo ng mga tao ang nag-aabot ng mga paninda. Seryoso ang mukha ni shopkeeper Kung, at natapos ang ilang formalidad kasama ang isa pang lalaki sa Qingyi na naghatid ng mga paninda. Kaagad, iniligpit ni shopkeeper Kung ang mga gamot at mabilis na umalis. Ang lalaki sa Qingyi ay sumakay sa isang kulay tansong lumilipad na bangka at lumipad palayo pagkatapos ng elevator. Hinayaan ni Yefan si Bai Chen na mahulog sa ring. Ang pagsubaybay gamit ang isang lumilipad na bangka ay maaaring hindi sapat na mabilis at madaling makita. Direktang lumipad si Yefan kasunod sa kanya, naglalok sa kanyang divine sense mula sa malayo. Sa ganitong paraan, walang teleportation formation. Kaya lang, ang mga ruta ng mga lumilipad na bangka ay pawang kakaiba at tiwangwang na lugar. Hindi banggitin ang mga tao sa daan, kahit na ang mga halimaw ay bihirang makaharap. Pagkaraan ng isang araw, nakita ni Yefan na dumaong ang lumilipad na bangka sa isa pang ghost city. Tila may na-deliver na ibang kargamento at pagkatapos ay lumipad muli. 3 sunod-sunod na beses, hindi ko alam kung ilang araw na ang lumipas. Sa wakas, ang lalaki sa Qingyi ay dumating sa isang medyo maunlad na lungsod. Hindi alam ni Yefan kung aling kalawakan ito. Palagi niyang nararamdaman na may mali. Ang hitsura ng lungsod na ito ay tila masyadong biglaan. Kung tutuusin, ito ay dating ilang lupain, at biglang naging makapal ang mga tao, na talagang kainahinala. Kung paanong sinundan ni Yefan ang lalaki sa Qingyi sa kalye. Isang hindi kasiya siyang aura ang nagpapalpitate kay Yefan. Hindi maganda. Mali ang lungsod na ito. Lumingon ang lalaki sa Qingyi, na may masamang ngiti sa kanyang hindi kapansin-pansing mukha. Ye Guhan, hindi ka dapat sumunod. Natuklasan mo ako ng maaga. Ang lalaki sa Qingyi ay mukhang nakakainsulto. Maraming tao ang gustong tuklasin ang Giyuantang, at hindi kakaunti ang mga Diyos. Gayunpaman, lahat sila ay malungkot na multo sa malaking pormasayon. Sa daan, mayroon kang pagkakataong sumuko, ngunit hindi mo ito pinahalagahan ng mabuti. Sa sandaling bumagsak ang boses, ang buong lungsod ay lumabo sa isang iglap. Sa bilis na nakikita ng hubad na mata, walang nawawala, tanging walang katapusang kadiliman. Nawala din ang lalaki sa Qingyi. Naramdaman ni Yefan na patuloy siyang hinihila pababa ng isang malaking puwersa. Parang free fall, fall. Nagmamadaling ginamit ni Yefan ang kanyang mga pakpak ng dragon upang subukang hulihin ang lalaki sa Qingyi, ngunit nalaman niyang wala na siya kahit saan. Mahusay na hanay. Guni-guni. Sumimangot si Yefan, hindi alam kung ano ang nahuli niya. Gayunpaman, ang isang hypnotic at nakakapagod na mental wave ay patuloy na sumasalakay. Lubhang komportable ang pakiramdam ni Yefan, na parabang nakahiga siya sa malambot na sofa at malapit nang makatulog ng dahan-dahan. Ang nakakapagtaka pa ay palagi siyang nahuhulog ng ganito, at parang wala siyang ilalim. Bumagsak sa langit ang fury ng sinaunang dragon. Ang kaluluwa ng dragon ay pinakawalan, at ito ay nawala sa isang iglap, nang hindi pinukaw ang kahit katiting na alon. Basag ang langit at kulog. Si Yefan ay tumakbo ng pabalik-balik, umaatake gamit ang mga apoy ng dragon at kidlat, ngunit wala pa ring tugon. Madilim. Total dilim. Hindi lang iyon, kinakain na ng kadiliman ang kanyang lakas at sinasalakay ang kanyang espiritu. Hindi kaya. Nahulog ako sa isang uri ng mahiwagang pamamaraan. Hindi naiwasang isipin ni Yefan ang mirage ni Jiang. Wala akong ibang pagpipilian kundi ang makipagsapalaran at gamitin ang wuswang. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.